Ikapito ng Hulyo, mga kapatid, 7-7. At ito! 7-7. Madlang na buntag po sa mga kapatid nating Butuanon. Sana'y maging magaan po at productive at swerte ang inyong Martes. Pero bago po yan, samahan nyo kami sa balitaan dito lang sa... Anong latest? Kahapon nakita ko, mabilis lang. Nag-add to cart kahapon, nakita ko. Ang dami. Handa? Baka mabigla ka. Kuya naman ba pag nanay ka, okay, I'll tell you, pag nanay ka, nakaka-relate ang mga kapatid natin. Add to cart ka muna, tapos, ano mo na yan? Check out. Pagka 7-7. Para hindi ka na naghahanap. Totoo naman. Life hack. Maraming savings kasi talaga. Yes. And I'm sure habang nag-add Add to to cart si Mama Debs, ay nakikinig siya. Oo. Na naka-monitor siya ng balibalita. impeachment Ay, trial oo, kahapon. naman. Day first, yesterday, simulan po natin ang inaabangang paglilitis ng dekada. Umarangkada na po ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan po ay kahapon. Umpisa pa lamang ng paglilitis. Nagkatensyon na tungkol sa pagkakahalal ni Senator Chis Escudero bilang presiding officer. Sa botong 12-8 na iluklok si Escudero bilang presiding officer. Oo nga, no, Jel, nang magsimula ng paglilitis, nagkainitan din ang prosecution at ang defense team ni VP Sara dahil sa hiling ng prosecution na basahin ang articles of impeachment. Sa huli, denied po ang hiling ng prosecution dahil nasa records naman na raw ang articles of impeachment according kay Senator Escudero. Nagbigay rin ng kani-kanilang opening statements ang prosecution at depensa. The prosecution asked only this. Look at the evidence. Listen to the witnesses. Examine the records. Follow the evidence wherever it leads. Judge this case not by politics, not by popularity, not by fear, not by loyalty. Judge this case by the Constitution. Judge this case by the evidence. Inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino at bunga ng kanilang malayang pagpapasya. Whatever one's political persuasion is, the reality is that the prosecution now comes before this court to remove a vice president chosen by an overwhelming number of the electorate. Una sa lahat, judge pala tayo dito. Senator Judge. Bagay na bagay. Senator Judge. Senator Judge tayo ngayon. Nakita ko sa Sanay mo monitor. sila. Parang So robe. anyway, more than init. anything yesterday, siguro mga 1.5 hours yung naging debate ng dalawang magkapatid, nagkaitan ng siblings, and of course sila Senator Win Gatchalian and the rest of the Senator Judges dahil dun sa usapin nga nung sino yung dapat maging presiding officers. But more than anything else, dito nila sinettle yung issue ng threshold voting. Ibig sabihin, ilan ba yung dapat na boboto para makonvict si yung impeachable Ilan nga ba? officer? 2/3 ba? Two-thirds. Kasi pag- nakalagay two-thirds of two-thirds. all the members of the Senate. Nasa konstitusyon yun. Kaso kasi ang nagiging debate doon Kung ilan? ay nawawala kasi yung ibang mga ibang senador. So parang sinasabi nila, wag na natin silang i-count Yes. na parang two-thirds na lang of what's left of the Yes. Senate. Pero dahil dito sa nangyari kahapon, sinabi na ni Senator Chis Escudero na 16 pa rin, two-thirds of the 24. Kasi kung 24, 16 yung kailangan. Pag 24 senators, yun naman talaga, di ba? Yes, so- Pag 23, nasa 15 ata yun. Pag 22... Senate math yan. Oo, Senate math. Pag 22, nasa 13. Pag 21, ayun, nasa 14, 13. Parang ganyan yung kailangan. 21 na lang. Oo, very crucial itong desisyon na to because to convict nga the impeachable officer, kailangan mo ng 16. Na let's say for example, yung majority ay 13. So kailangan pa nila ng tatlo. Sino yung pwedeng mas weigh or Exactly. based on the evidence, 'di ba sino yung kanilang pwedeng mailagay doon to convict. So mahirap, kumbaga, yun ang ibig At nilang kung di sabihin. maabot yun, Jel, pwedeng posibleng acquittal. Yeah, acquittal. oo. Kasi non-vote Non-vote. means acquittal as well. Yes. Diba? At tas dito, sinasabi ni Senator Chis Escudero yung sinight niya yung bayan
versus Zamora. Yun na nangyari noon 2000, yung case na parang pagbobotohan ng Senado yung constitutionality ng Visiting Forces Agreement. And at that time, na-elect si former President Gloria Macapagal-Arroyo as Vice President. So nawala siya dun sa 24 senators. Naging 23, pero ang ginawa nila, nag-vote pa rin sila ng 16 in spite of ilan. being 23 lang doon. So yung parang yun yung naging Yun ang reference Yun yung nila. naging reference. Kung yung nila. math dun sa 21, ang threshold dun 14. So dahil 13 yung majority ngayon, isa na lang ang kailangan nila. Kung makuha yun. Pero hindi, pero 16 pa rin ngayon. So if somebody wants to challenge it, Yun pwede. yung mahirap. Punta kayo sa Supreme Court. So as it is now, sa madaling salita, pabor yun sa depensa. Yes. Correct. Okay, eto sa ibang balita, inaresto na si Senator Rodante Marcoleta dahil sa kasong plunder. Sa ngayon, nananatili si PNP General Hospital si Marcoleta matapos manakit ang dibdib at tumaas ang blood pressure. Posible raw magtagal doon ng 1 hanggang 2 araw ang senador dahil hihintayin pa ang resulta ng kanyang medical examination. Kung mapatunayang fit ang senador, ikukulong na siya sa Quezon City Jail. Nakapit na roon ngayon ang mga kapwa niya akusado na sina Mike Defensor at Joseph Espiritu. Naaresto na rin kagabi ang isa pa nilang kapwa akusadong si Aristotel Viray. Oo. Ito, Yung inasahan naman na yan na siya ay maaaresto talaga today. Hindi siya makakasama doon sa magiging paglilitis nga ditong impeachment. Kasi nung Biyernes nga siya kinasuhan ng Alam ko, plan. sasabihin mo, ano yung asawa mong sasakit yung dibdib. Hindi. Pero alam Pero mo, siguro, alam mo pagka nahuhuli ka, Pag- tsaka dito sa talagang ating bilang PNP naman, mo, alta kahit pressure oo mo. naman. Matawag ka nga lang sa Senado para mag-ano, di ba? ito nga lang, pag Mag-attend pinag-uusapan ng natin hearing, yung mga, tataas na di yun. ba, yung Tumataas nga pangyayari BP ng ko eh. BP ko. Oo, totoo yun. Diba? Totoo. Mahuli ka nga lang sa traffic violation. Kakabahan ka, tataas yung alta pressure mo. Pag may Ito ba? kasalanan Okay, ka, oo. Andres. Sorry naman. Kahit wala kang kasalanan, pag Ayoko, hindi ako nakakabahan. Pagka nahuli Pag-uting ako. ba ako ngayon? Hindi. Pero ibang level kasi pag guilty. Ito diba? na, oo. Oh, hindi, Totoo. pero ako, oo, kasi parang sabi ko, may sakit si, kasi palagay ko, alam mo, Nakadagdag. it's really safe to say na every time may mahuhuli sa atin at parang makukulong na, laging nagkakasakit, Kasama daw yun sa kulong starter. Paano yun? Ano yung mga yun, Angela? Ano yun? Ano yun? Wheelchair, Wheelchair, leg leg brace, mataas yung BP, BP, ano diba? pa? Hospital arrest. Kailangan magpa-check. Oo, diba? Pero hindi, seriously Hindi, speaking, we'll see what's going to happen kung siya din ba ay masususpend kasi Yes. under the plunder law, maaari siyang masuspend kung valid yung information or correct. yung mga evidence na ipinresenta. We'll see kung yun yung magiging track nung kanyang kaso as kaparehas nung kay Senator Sir Jinggoy Estrada. Yes. Sige, pero dito muna tayo. Update naman po sa Super Typhoon, mga kapatid. Posible pong pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang Super Bagyong Inday mamayang gabi. Huling namataan ang Super Bagyong Inday 2010 or 2010 kilometer silangan po ng Central Luzon. Posible itong magdala ng malakas na ulan at hangin sa Northern Luzon. Inatasan naman po ni Pangulong Bongbong ang mga ahensya ng gobyerno na maghanda sa super bagyo. Kasama dyan ang pagpapatupad ng preemptive evacuation sa high-risk areas. Ito na naman Mga tayo. kapatid, napaka-importante po na pakinggan natin at maging updated po tayo sa mga balita tungkol sa Super Typhoon dahil kahit na palagi naman tayong sinasabi ay sanay na sa mga Super Typhoon, hindi mo pa rin malaman ang galaw nito. Kaya tumutok po kayo sa News 5. All day naman yan. Yes. Meron tayo. Paalala kasi lahat tayo talagang tutok na tutok dito sa Impeachment, sa kailangan impeachment, yung oo. isang tenga nyo nandun pa rin Yes, sa mama. Lagi nating reminder ba, if you fail to plan, you plan to fail. Yes. Always prepare. At mamaya, may update si Alvin. Tito Alvin kay Inday mamaya. Abangan niyo po yan sa kanyang weather update. At matapos nga ang ilang trending update na yan, kapatid, eto na po ang ilang pampabuhay na mano namin sa umaga. Bibi Sara Duterte bumuelta sa pahayag ni PBBM na mainam na dumalo siya sa paglilitis. Gate ng bise, opinyon ng Pangulo, di importante sa impeachment trial. 7 taong gulang na bata sa QC nawala matapos mahulog sa ilog. Ang ulat ihahatid ni Kapitana Carol de Asa sa kanyang morning ronda. sitwasyon ng traffic sa Maynila. Alamin natin kay Traffic Tito Mondi Lopez sa Sampaloc. Abangan yan live.
Ngayong inaasahan ng mga pag-ulan, stay safe and dry. Ihanda na ang inyong mga rain gear. Magkano naman kaya ang mga yan? Silipin natin sa Lalalalarga ni Lalalalayla. Silsayawan naman tayo sa Buena Mano Martes ng Hulyo ang entry Swabbing Moves sa Statue Dance Trend with Mama Chiki sa TikTok. "5:41 in the morning, kapito ng Hulyo, Tuesday po ngayon. Sa frontline sa umaga, sa unang araw pa lang ng impeachment trial, nagkainatan na ang senator judges kaugnay ng pagluklok kay Senator Chis Escudero bilang presiding officer. Kinontra ito ng ilang taga-minorya dahil labag daw ito sa konstitusyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Leandro Osvaldo. Sa pag-uumpisa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, si Senate President Sherwin Gatchalian ang nag-preside. Nang buksan ang botohan para sa presiding officer para sa paglilitis, dito na nagtalo. Tumutol kasi si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. If the Constitution and its framers prescribe who shall preside, who are we to change the Constitution here today? We cannot enlarge or diminish the Constitution arrangement through internal rules. The authority must come from the Constitution. Iginiit ni Cayetano na alinsunod sa 1987 Constitution, dapat daw na si Gatchalian na mag-preside bilang Senate President. Kinontra naman ni Senator Kiko Pangilinan ang argumento ni Cayetano. Anya, hindi naman sinabi sa Constitution na Senate President ang dapat na mag-preside sa impeachment trial ng Vice Presidente. Naamyendahan na rin daw ang impeachment rules. Kaso, nag-boycott noong June 3 ang grupo ni na Cayetano. If there is anyone who is out of order, with due respect, I think the proper process is the matter is pending before the Supreme Court. Maging si Senate President Gatchalian, sinabing aprobado na ang resolusyon na nag-amyenda sa impeachment rules. Pero si Senator Cayetano muling giniit na walang quorum nang mangyari ang pag-amyenda. Binakapan din siya ng ate niyang si Senator Pia Cayetano. This is the foundation of this trial na tama yung nakaupong presiding officer. Patawag tayo ng special session. Mukha namang very supportive naman ang Malacanang sa majority. Pero sa hinaba-haba ng diskusyon, nauwi pa rin ito sa botohan. Si Senator Ping Lacson ang nagmosyon para ihalal si Senator Chis Escudero bilang presiding officer. 12 senador mula sa majority bloc ang bumotong pabor sa mosyong yan. Habang ang minority bloc, kinontra ang mosyong yan. Pero kahit nagbotohan na, umiksena pa rin si Senator Alan Cayetano. Mr. President, there are issues that goes into fairness. You know, the AMLA will be a witness here. And I have information that the 20 years AMLA records of Senator Escudero and his credit cards and bank accounts were all opened up in the office of the Senate President, where members of the Blue Ribbon Committee was here. Then we're going to ask him to preside. So there's a problem. This is my explanation. Dito na siya inawat ni Senate President Gatchalian dahil out of order na raw si Cayetano. It has nothing to do with the topic on hand. No, Mr. And President. the presiding officer will strike off. It has all to do with this. Will strike off It has all to do. the I do not, statements Mr. President, pertaining to Senator Mr. Escudero. President, kaibigan ko si I Senator direct the Escudero. stenographers to I strike don't off doubt these him. statements. He is the victim here. I'm not doubting him. I'm not doubting he will be fair. I am saying, do we want a fair suspend trial the or not? session. Sinuspindi ni Senate President Gatchalian ang sesyon. Pagbalik ng sesyon, dalawa na silang nakaupo sa rostrum ni Senator Escudero. Nang mag-speech si Escudero, sinabi niya na mananatili sa 2/3 ng Senado o 16 senators ang ipapatupad na threshold o boto para makonvict sa impeachment trial si VP Sara. Yan ay kahit 21 senators na lang ang dumalo sa impeachment trial dahil 2 ang nakakulong at 1 naman ang nagtatago. With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges. Kung meron man daw na gustong questionin ang umiiral na batas na ito, pwede naman daw iakyat ang reklamo sa Korte Suprema. Iginiit din ni Senator Escudero na ang impeachment trial ay hindi isang pangkaraniwang kaganapan. Ito nga raw ang pinakamahirap na paraan sa pagtanggal sa isang opisyal ng gobyerno. Hindi rin daw biro na ang pinatatalsik na opisyal ay si Vice President Sara Duterte na hinalal ng nasa 32 milyong Pilipino. Panawagan din ni Escudero sa mga senator judge, prosecution at defense panels,
iwasang magkomento sa publiko kaugnay sa merito ng paglilitis. Nagbigay naman ng mga pahayag ang ilan pang Senator Judge para ipaliwanag ang kani-kanilang boto. Isa nga riyan, si Senator Robin Padilla. Bingi po ako ng tulong sa Google kasi legal terms po ito. Hindi naman po ako nagtapos sa UP, hindi rin po ako nagtapos sa Ateneo, nagtapos po ako ng criminology at UP rin sa University of Prison. Ang batas po ay precise. Hindi po ito pwedeng iba-ibahin o baluktutin. Kung ano ang sinabi lalo ng saligang batas ay sana po ay panghawakan natin. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Binweltahan ni Vice President Sara Duterte ang pahayag ng Pangulo na kung siya raw ang tatanungin, mas mainam daw na dumalo ang bise sa paglilitis. Kakapatan daw ni VP Sara na hindi dumalo sa impeachment trial at katawanin ng abogado sa paglilitis. Ayon sa bise, hindi importante ang opinyon ng Pangulo sa impeachment proceedings. Mahigi raw na itago na lang ng public officials ang mga personal na opinyon. Sa halip daw ay umasa na lang sa batas, patakaran, scientific evidence at anyay objective facts. Dagdag pa ng bise, konstitusyon at due process ang nagsisilbing gabay sa impeachment proceedings. May karapatan din anya ang respondent na katawanin ng kanyang counsel. Strategy daw ang pagdedesisyon kung kailangan personal na tumestigo. Nauna nang sinabi ng Pangulo na mas madali ang proseso kung personal na sasagot ang bise sa mga alegasyon. Sa gitna ng paggulong ng impeachment trial, iginiit ng palasyo na hindi tungkulin ng Pangulo na bantayan ito. Hindi naman po kailangan mag-monitor ang Pangulo. Malalaman naman po din niya kung ano magiging balita rito. Mas marami pong dapat na trabahuhin ng ating Pangulo at hindi po siya uupo lamang para po manood ng impeachment trial. Manatili pong handa mga kapatid, patuloy pa rin pong binabantayan ng Pag-asa ang paggalaw ng Super Typhoon Bavi at inaasahang papasok mamayang gabi o bukas ng umaga po sa ating bansa. Yan at iba pang mga update ihatid sa atin ating weather Tito Aventura na laging may panahon para sa iyo. Good morning kapatid! Good morning Mami Dims at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo. Itong ang Super Typhoon Bavi ay bahagya pong humina pero napanatili po nito ang kanyang Super Typhoon category na may taglay na lakas na hangin na nasa 195 km per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 240 km per hour. Ito po ay huling namata ng Pag-asa sa layong 2,010 km east ng Central Luzon at yan po ay nasa labas pa ng ating area of responsibility. Pero unti-unti na po yan lumalapit sa ating area of responsibility at kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. At ito po ay posibleng makapasok nga sa ating area of responsibility mamayang gabi or bukas ng madaling araw. Sa ngayon, wala pa po itong direktang epekto sa anumang bahagi nating bansa, maliban lang sa easterlies na nagdadala po ng mainit at palinsangang panahon, pero posible pa rin po yung mga pulo-pulo natin o yung ating mga isolated na mga pagulan o thunderstorms tuwing hapon at gabi. Ito nga ang bagyong si Bavi ay inaasahan natin nakikilos papalapit sa ating area of responsibility. At if makapasok na po ito sa ating PAR, ito po ay bibigyan natin ng local name na Inday. At habang kumikilos po yan, palapit sa ating landmass o kalupaan, hindi natin yan inaasahan pang mag-landfall o tumama sa lupa. Bagkus yan po ay magre-recurve lamang patungo dito sa direksyon ng Taiwan. Pero kung mapapansin nyo dito sa ating wind map, yung kanyang panglabas na wind field o yung kanyang hangin ay mararamdaman pa rin po dito sa hilagang bahagi ng Luzon at extreme northern Luzon. Lalong-lalo na sa darating na Wednesday or Thursday, lalong-lalo na rin po sa Friday dahil nakadikit na po yung kanyang outer wind field dito po sa taas na bahagi nating bansa. Maliban dyan, ang buong bansa po ay makakaramdam ng hangin o yung ating mga breezy o minsan may pabugso-bugsong hangin din dulot ng ating habagat o southwest monsoon. At posibleng sa darating na Sabado, ito po ay makalabas na ng ating area of responsibility pero magpapatuloy pa rin po yung epekto ng habagat kahit makalabas na ng ating area of responsibility
itong tatawagin nating Bagyong Inday. Para naman sa mga pagulan sa ngayon, maaliwalas nga po yung ating panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, maliban lang sa mga pulupulong pagulan at thunderstorms tuwing hapon at gabi, pero nagsisimula na pong bumalik yung ating habagat o southwest monsoon. Posible po yung ating mga scattered o kalat-kalat na pagulan sa ilang bahagi ng Mindanao, particularly sa Zamboanga Peninsula, Sultan Kudarat at ilang bahagi pa ng Soc Sargent. Pero ang natitirang bahagi ng ating bansa, mananatili pong mainit at malinsangan ang ating panahon. Pero habang kumikilos po, papalapit sa ating area of responsibility, itong bagyong tatawagin natin Inday, mas madadagdagan pa po yung ating mga pagulan sa western section ng Mindanao bukas. At sa darating Thursday naman, mag-i-extend na po yan dito sa western section ng Visayas. Kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Mimaropa sa darating na Friday. By Friday, mas marami na pong area sa ating bansa ang makakaranas ng pagulan dulot ng habagat, hindi po direct effect itong ating bagyo. Magiging areas po ng Cebu, ang malaking bahagi ng Visayas, kasama na po dyan ang Mimaropa. Ang ating mga mas madalas na pag-ulan ay mararanasan natin sa Friday hanggang weekend. May mga areas po na posibleng makaranas ng mga intense to up to torrential rains na posibleng pong magdulot ng mga malawakang pagbaha. Kaya mag-ingat at maghanda po tayo dyan mga kapatid. Yan po ay ang maaaring epekto ng habagat o southwest monsoon, particularly dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa, including Metro Manila. Pero sa ngayon, maganda pa rin po ang panahon natin dito sa Metro Manila. Magiging maganda pong sikat ng araw sa umaga. Medyo maulap po tayo sa hapon at kung minsan meron tayong mga pulupulong pagulan at yung ating mga isolated na thunderstorms. Kaya maghanda pa rin po tayo dyan at ugalin pa rin po natin ang pagdadala ng payo sa mga lalabas ng bahay ngayong araw na ito. Bago na mga kapatid, ang ating araw po ay sumikat kaninang 5:32 ng umaga at muli po yang lulubog mamaya 6:30 ng gabi. At yan po muna latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong weather, Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Eto sa mga papasok sa school o trabaho, bango na po! Good morning! Good morning! Good morning! Eto, kamustahin natin ang Tuesday traffic. Nasaan ba si Tito Mondi, Lacson Avenue, Sampaloc, Manila ba yan? At live mula dyan, mama nga, ang ating traffic Tito Mondi Lopez. Tito Mondi, nagsisimula na bang bumigat yung traffic dyan? Tingin ko hindi. Kasi ayan, Sumasayaw pa siya eh. Sumasayaw pa eh. Yes, Mami Chiki and Maui. O, di ba? Happy Tuesday. O, kita nyo naman sila, o, di ba? Okay ba tayo? Eto na. Team Commute na excited mag-out the court dahil 7/7 sale ngayon, July 7. Kaway-kaway, sabay. Eto na, dito nga tayo sa may Lacson Avenue Footbridge. Speak of traffic, pakita natin. Oops. Piyat natin, makita yung karatula. Malinaw na malinaw. May malaki nakikita nyo, ito yung papuntang Quirino Avenue, Mabini Bridge at Santa Mesa. Ito yung mga papuntang Makati rin, tapos sa Malate, tapos mga para na papasok sa Philippine Women's University, Palasal, Saintsco, Adams University, Emilio Aguinaldo College. Kita nyo naman, marami man pong, malaki na yung volume na sasakyan natin, pero moving naman po yung 4 lanes natin. May may nangangalakal. At sa kabilang side naman, pakita natin, di ba, may ginagawa pong waterworks, kaya po mga 2 lanes din po yung na-occupy dito. So far, so good. Maganda naman yung galawan ng mga sasakyan dito. Ito naman makikita nyo naman. Ito naman papuntang UST, Tayuman, San Lazaro, Tutuban, Divisoria at City. First time natin dito, Mami Chiki Maui. Sa kabilang side, kita yung napakalaking eskwelahan. Kanina may nabutan kami mga estudyante na dumadaan dito. Ito yung mapupuntang General Licerio Jeronimo Elementary School. At meron din pala dito na Texon Elementary School at Moises Salvador Elementary School na madalas ay nagsisimula po alas 6 ng umaga. At ito nga, mga kapatid natin, araw po ngayon ng Tuesday. Ang code po natin ay 3 at 4. Okay pa tayo mga answers natin? At alam nyo ba itong Lacson Avenue Footbridge na itong kinakatuyan natin? Talon nga tayo, sir. Talon tayo. Umuuga. Isa ba? 1, 2, 3. Umuuga. So alam nyo yung stability ng footbridge dito. At kita maraming vandals po dito. At may ingat lang po kasi wala pong harang gaya ng mga ibang footbridge na nakikita natin. So, medyo prone po sa aksidente. Talon nga po ulit tayo, talon. At ito nga, pinangalilakson namin dito dati sa nungkulan ng dating mayor na si Arsenio Lacson. Okay ba yun? Okay. O yan, mamaya. Sa ulit tayo. Yan muna natin live update mula dito sa Lacson Avenue sa Sampaloc, Manila. Balik sa inyo, Mami Chiki at Maui. Talon ulit tayo. Ayan. Sige. There's a first time for everything. First time daw ni Mondi dyan. Pero hindi niya first time makisayaw sa kung sino lang mapadaan. May talon-talon pa sila. Oo, may kakaibang dancing Tito Mondi. Yan, mamaya abangan namin ulit Tito Mondi. Thank you so much.
At sa aming pong pagbabalik, Senador Rodante Marcoleta nananatili sa ospital matapos arestuhin. Dalawa niyang kapwa-akusado nakakulong nasa Quezon City Jail. Department of Health, iniimbestigahan na ang napaulat na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Quezon City. At Bimbi Aquino may makabuluhang paglalaanan ng unang adult sweldo bilang guest host ng Eat Bulaga. Marami pa tayong baon para sa mas siksik na umaga, kaya tutok lang po sa inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! 2 minutes before 6 in the morning, ngayong Martes, nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Sa pagpapatuloy ng frontline sa umaga, naresto na si Senador Rodante Marcoleta para sa kasong plunder. Nahuli na rin ang tatlo niyang kapwa-akusado sa kaso, kabilang si dating Congressman Mike Defensor. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas. Yan ang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta matapos ilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division ang arrest warrant sa kasong pandarambong na isinampa ng ombudsman laban sa kanya. Kaugnay ito sa 75 million pesos na campaign donation na hindi idineklara ng senador sa kanyang SALN at SOSE. Ayon pa sa senador, naghahanda na rin ang kanyang mga abogado para sagutin ang kaso. Kaya meron naman kaming motion to quash, pinagbigyan naman yon. At alam ko naman, yun ay bibigyang daan pa rin. Ibig sabihin, ipoproseso pa rin ang aming motion. Dahil, siyempre kami naman, meron kaming ibang pananaw doon sa asuntong ipinal sa amin. So ang aking mga abogado ay gumawa rin ng paraan para sa ganon, ay counter naman yung asunto. Tiyempong nasa Sandigan Bayan na si Marcoleta nang ilabas ang warrant. Kaya naman, dumiretso na siya sa pagharap sa anti-graft court para sa pagdinig kaugnay sa hiling niyang ibasura ang kasong plunder. Nakasaad sa motion na dapat ipagpaliban ang paglalabas ng warrant of arrest laban sa kanya habang hindi pa nare-resolba ang motion to quash. Nakatakda raw kasing dumalo si Marcoleta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi pumayag ang korte na hindi ilabas ang warrant of arrest dahil nakitaan daw ng probable cause sa kasong plunder si Marcoleta at tatlong kapwa-akusado. Ayon pa kay Sandigan Bayan 3rd Division Chair Justice Carl Miranda, labas ang korte sa mga usapin ng impeachment. The court is not a part of the political arena where members of the legislative and executive find themselves. The court has no politics. Kasama rin sa pinaaresto sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Veray. Nasa kustodiya ng mga pulis sina Defensor at Espiritu matapos silang makita ng PNP CIDG sa isang coffee shop sa Quezon City. Naaresto na rin ang isa pa nilang kapwa-akusado na si Aristotel Veray. Binweltahan naman ni Defensor ang pagpapaaresto sa kanila. Giit niya, ginigipit umano silang nagsasalita laban sa katiwalian. Yung napang nakulong yung mga nagsasalita sa korupsyon, pero yung mga korap, wala. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Posibleng tumagal ng hanggang 2 araw si Senator Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital. Kailangan pa raw kasing sumailalim sa serye ng medical examination ang senador. Ayon po sa PNP CIDG, dinala sa ospital si Marcoleta matapos makaranas ng pananakit ng dibdib at tumaas ang blood pressure. Kung mapatunayan namang fit ang senador, igukulong siya sa Quezon City Jail. Nakakulong naman na sa Quezon City Jail ang 2 kapwa-akusado ni Marcoleta na sina Mike Defensor at Joseph Espiritu. Ang isa pa nilang kapwa-akusado na si Aristotel Veray, ihaharap sa Sandigan Bayan ngayong umaga. Naaresto si Veray sa isang gasolinahan sa Quezon City kagabi. Nagbabala naman ang Philippine National Police o PNP laban sa misinformation at online incitement. Kaugnay po ito ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Chief Jose Melencio Nartates na nagdudulot ng banta sa seguridad ang anumang maling impormasyon, lalo na yung nag-uudyok ng karahasan o sumisira ng tiwala sa mga institusyon.
Magsasagawa raw ng cyber patrolling ang PNP para matukoy at mapigilan ang pagkalat ng maling impormasyon na may layong lokohin ang publiko. Nanawagan din si Nartate sa publiko na suriing maigi bago mag-share ng anumang impormasyon ukol sa impeachment. Alamin kung totoo ito para maiwasang magamit ng mga nagnanais baluktutin ang rule of law. Sa iba namang balita, iniimbestigahan na ang Department of Health ang naiulat na pagtaas ng COVID-19 cases sa Quezon City. Kasabay nito, nagpaalala ang ahensya na maging maingat sa reporting at interpretation ng mga datos. Paliwanag ni DOH spokesperson Albert Domingo, hindi dapat ikaalarma ang 265% na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Quezon City. Maliit pa rin daw kasi ang aktual na bilang ng mga kaso. Batay sa datos ng DOH noong July 4, umabot sa 125 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa lungsod. Mas mababa pa raw ito ng 68% kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Sa mga kasong ito, 17 ang naospital habang 108 ang nagpagamot bilang outpatient at karamihan ay nakarecover na. Sa buong bansa, iginiit ng DOH na malaki ang ibinaba ng naitalang kaso ng COVID-19. May espesyal na paglalaanan ang media personality na si Bimby Aquino sa natanggap niyang unang sahod bilang young adult. Sa isang viral video sa Facebook, masayang ibinahagi ni Bimby ang gagawin niya sa unang sweldo niya bilang guest host sa noontime show na Eat Bulaga. Gagamitin niya raw ito para i-cheat ang kanyang mommy na si Chris Aquino. Ang kalahati naman daw ng kanyang sweldo ay i-donate niya sa simbahan. Umari rin ng papuri ang inisyatibo ni Bimby na tumulong, gayon din ang magandang pagpapalaki raw ng Queen of All Media sa kanya. Abangan po mamaya maaksyong paghabol ng sasakyan sa naka-hit and run daw na kotse sa Leyte sa pool sa video. Pangulong Bongbong Marcos inatasan ang mga ahensya na maghanda sa Super Typhoon Inday. At sa Larga, tag-ulan essentials para sa mga adult at chikiting, ibibida ni Lalalalayla. Huwag po kayong alis, magbabalik pa rin ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! 6:07 na po ng umaga ngayong Martes sa Frontline sa umaga sa pulpo sa video, maaksyong paghabol sa kotseng nakabangga raw sa Tacloban City. Umabot pa sa San Juanico Bridge at habulan at natapos sa Samar. Nasa frontlining balita si Jana Roa ng News 5 Visayas. Hinabol, ilang beses na binusinahan, inilawan na rin ang puting kotseng yan para makuha ang atensyon ng driver. Sinigawan din ito at kahit nung naipit sa traffic, patay mali siya pa rin ang driver. Ang humahabol sa kotse ay ang nabangga raw nito. Umabot ang habulan sa San Juanico Bridge at dito na naunahan at naharangan ng puting kotse. Meron na rin ilang tumulong para makorner ang hinabol na driver. Pero muling nakahanap ng paraan ang driver para makalusot. Nagpatuloy ang habulan. Buntik pa itong makabangga ng motor mula sa Tacloban, Leyte. Nakatawid sila sa Samar at doon na nga nasa kote ng mga pulis ang driver. Tumagal ng 30 minuto ang pagtugis na pag-alamang babae pala ang driver at nakainom umano. Nangyari yan mag-aalas 5 ng umaga base sa investigasyon na bangga ng puting kotse ang likurang bahagi ng sasakyang humabol dito. Kwento ng biktimang driver. Yung patakbo ko nun is around 60 km/h. Mga ganun. Tapos bigla na lang kami nagkakami sa likod. Tapos that time kasi Sunday, walang katao-tao.
around 4 a.m. yun. So, wala din mga naka-duty na pulis na visible. So, nag-decide kami na abulin. Hanggang sa San Juanico na namin na napahinto yung sasakyan niya. Nalaman namin na nakainom pala. Lasing pala yung babae. Wala namang nasaktan sa insidente, bagamat na trauma raw ang humabol na sasakyan, lalo't sakay nito ang isang buntis at 4 na taong gulang na bata. Desidido silang idemanda ang nakainom na driver habang patuloy pa ang imbestigasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5, Visayas! Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang preemptive evacuation sa mga lugar kung saan posibleng manalasa ang super bagyong Inday. Tinatasan din ng Pangulo ang iba't ibang ahensya na maghanda na para sa super typhoon. Ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, kabilang sa mga ipinag-utos ng Pangulo ang pagsasagawa ng pre-disaster risk assessment kasama ng mga national at regional disaster response team. Kasama rin sa mga paghahanda ang paglalatag ng mga evacuation center, paglalagay ng rescue teams at relief goods para sa agarang pagtulong sa mga maapektuhang lugar. Nauna nang humagipit sa Guam ang super typhoon na Bavi na tatawaging Inday kapag nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility. Sa mga video, kitang nagpagewang-gewang ang mga puno sa labas ng airport dahil sa lakas ng hangin. Halos mag-zero visibility din sa ibang lugar. Mga kapatid, simula po July 7, aalisin na ng Land Bank ang singil sa lahat ng online fund transfer nito. Kasama riyan ang mga gumagamit ng Land Bank mobile banking app at i-access platform. Sakop po nito ang pagka-transfer ng pera sa pamamagitan ng InstaPay at PesoNet. Kasama rin sa zero fee policy ang overseas Filipino bank clients nila sa iba't ibang bahagi ng mundo. Paliwanag ng Land Bank, layo nitong makatulong sa mga Pilipino, maliliit na negosyo at maging sa mga OFW. Nagpasalamat si Pangulong Bongbong Marcos kay Pinay tennis sensation Alex Ayala. Kasunod po yan ng makasaysayang run ni Ayala sa Grand Slam tournament na Wimbledon. Ayon kay PBBM, natapos man ang kampanya ni Alex sa torneo ay naipakita naman sa mundo ang kakayahan ng mga Pilipino. Pinakita rin daw ni Ayala sa bawat Pinoy na kaya nilang maabot ang kanilang mga pangarap. Mensahe pa ng Pangulo sa rising tennis star, walang makakahinto sa iyong paglago. Eliminated na si Ayala sa Wimbledon matapos talunin ng Italianang si Jasmine Paolini sa round of 16. Sa kabila nito, gumawa siya ng kasaysayan bilang unang Pilipinang nakaabot sa ika-4 na round ng isang Grand Slam. Wagi ang ilan nating kapatid sa ginanap na 9th Entertainment Editor's Choice Awards or the Eddies. Ito ang taunang pagkilala ng mga premyadong Philippine showbiz editors sa mga movers and shakers ng Philippine entertainment industry, mapatelebisyon man o pelikula. Pinarangalan si Rico Blanco bilang Best Supporting Actor para yan sa kanyang pagganap sa Manila's Finest bilang ang tagilid na pulis na si Epifanio Javier. Nag-uwi rin ng prestigious Isa V Red Icon Award ang Metro Pacific Investments Corp Chief Finance and Sustainability Officer, Gabay Guro Chief at Gabay Kalikasan Advocate na si Che Cabal Revilla. Ito ay bilang pagkilala sa kanyang natatanging ambag sa lipunan. Present din ang Star Works Batch 1 stars na sina Adam Buck at Martina Jacane na nag-present ng award. Alvin, paulit-ulit tayo this week na posibleng maulan nga ito sa mga susunod na araw dahil sa papasok na bagyong Inday. Ayon yan sa Pag-asa at syempre kay Tito Alvin. Of course, kaya mga kapatid, ihanda na po ang mga panangga sa ulan at lumarga si Laila pabulakan para alamin ang presyohan ng rain gear. Mamasakto to ha, pang-ready to. Laila, magkano na nga ba ang bentahan dyan? Hello! Ay, Good ako, morning! Mami Chiki! Good morning sa inyo! Grabe! Yung bagyong Inday na yan, napapakanta kami ni Angela. Inday will always love you. Ay, nako! Bago pa lalong lumakas ang ulan dahil sa boses naming dalawa ni Angela, eto nga tayo ngayon sa SPC Star Shop Plaza.
in Mekawayan, Bulacan. Dilayo talaga natin dito kasi ang balita ko, mura talaga ang mga rain gear dito. O, hindi ba? So, ang ating presyuhan medyo tumaas ng by 5 to 10 pesos yung kanilang bentahan. Alamin natin kung bakit mula kay Ma'am Ana Rose Arbor. Good morning. Good morning po, Ayan. Good morning po, oh. kapatid. Okay, tanong, bakit tumaas? Ano ba yung mga dahilan? Napansin po kasi namin, ma'am, dahil po sa logistic, ma'am, at Okay. saka po sa transport cost, ma'am. Okay, ibig sabihin, sa consumer ba na ipapasa yung medyo mataas na presyo ng gasolina? Parang gano'n na nga, ma'am, yung nangyayari, ma'am. Kasi po si supplier, wala din po siyang choice, ma'am, kundi mag-adjust din po, ma'am. Oo nga naman. Pero, ma'am, pinipilit pa rin naman namin, ma'am, na maging affordable po para po sa mga customer po So, namin, sapat na ma'am. yung 5 to 10 pesos para sa inyo? Opo, ma'am, sapat na po pagtaas. yun, ma'am. Okay. Siyempre, sama pa natin yung mga materials ng payong at ng mga bota na ginagamit natin tuwing tag-ulan ay byproduct ng petroleum. Di ba? Kaya medyo tumaas. Okay. Ano ba yung mga dahilan? Mga dahilan din ngayon, ma'am, kasi sa taas na rin po talaga ng bilihin, ma'am. Ayun, hindi na talaga kinakaya. Opo, hindi na rin po talaga kinakaya. Oo. Pwede namang mas babaan yun lang hindi nasisweldo si Ana Rose. Kawawa naman ang pamilya niya. Kaya utang na loob, hayaan nyo na medyo tumaas. 5 to 10 pesos lang naman. Kung nakakapagsigarilyo nga kayo, buwibisyo kayo, kala nyo, taas naman 5 to 10 pesos. Hello! O, hindi ba? Okay. O, sige. Thank you, Ana Rose. Pero pwede mo samahan mo ko dito sa opo, mga ma'am. kapote mo. Ayan, Apo. mag-rundown tayo ng presyuhan ngayon. Ang payong nasa 65 to 149 pesos yan. Ang kapote naman ay nasa 99 hanggang 249 pesos. Pagdating sa bota, kung lulusong kayo sa baha, depende po yan kung gaano kataas yung baha, di ba? Nasa 169 pesos po yan a pair. Ang payong naman ay 149 hanggang 199 pesos. At yung kapote ay 29 hanggang 349 pesos. Kung yan po ay pang bata hanggang adults na yan. Ang adult na bota o yung pang mga mohonda, 199 pesos hanggang 469 pesos yan. At ang shoe cover, yan yung para sa mga black shoes natin o pang sapatos natin na pang trabaho, hindi ba pampasok na opisina, nasa 79 to 149 pesos yan. Alam nyo, isa ko laging binibigay na tip, di baling mahal ng onte, basta masiguro natin yung kalidad, yung quality. Kasi kesa sa bili tayo ng bili kada taon o tuwing umuulan, mas maganda medyo makapal na at quality na yung bilihin natin. So, testingin natin yung mga kapote dito. Sige, Ana Rose, ano bang magandang quality? Ito medyo manipis. Parang presko to di Opo, ba? ma'am, presko po yan, ma'am. Oh, ang ganda. Tapos may zipper pa Opo, bukod para po doon hindi sa po talaga sila mabasa. ating botones. Opo. Ito ay one piece lang. Opo, di ba? ma'am, one piece Isang lang po piraso siya. lang. Magkano naman yan? Ito, ma'am, 349 po siya, ma'am. 349 Opo, ma'am. pesos. Okay, sige. Subukan natin kasi hindi naman lahat ng manipis ay ibig sabihin marupok, di ba? O, game, basain nyo na ako. Charing. So, okay siya. Medyo mapresko, lightweight. O, hindi ba? Magkano? 349. 349 po, Kung magagamit nyo naman ng ilang araw, di ba? O, eto. Isa pa sa mga one piece. Pag hindi pa kayo nakita sa dilim nito, ewan ko na lang. Medyo mas makapal yung quality niya, Mami Chicky and Maui. Medyo mas mabigat siya. Pero sa tingin ko, mas quality ito kasi nga, makapal o hindi ba? Tapos, wala kang sleeves, so okay lang. O, hindi ba, bongga? Naging model na talaga ako ng kapote. Pero eto pa, eto madalas namin tong ginagamit sa coverage. Ayan eto tinatawag na fisherman's boots. Kasi dire-diretso yan. Hindi siya actually kapote kung hindi bota na parang jumper type. Hindi ko na isusuot kasi baka abutin tayo ng isa pang segment. Baka abutin na tayo ng tensya, hindi pa tayo tapos magsuot. Pero basically ganyan yan. So kung lulusong kayo, kung kunyari hanggang bewang yung baha, no problem. As long as hindi siya butas, covered na covered kayo netong ating tinatawag na fisherman's boots. Medyo mabigat lang to Kailangan lang talaga sanayin nyo yung mga sarili ninyo. At akin na yan, Ma'am Ana Rose, habang
imo-model naman natin. Syempre, kung ganito, yung susuotin ninyo, di ba, na raincoat, ay dapat meron kang bota. O, dito tayo. Para ano, K-pop na K-pop lang ang kulay natin, di ba? So, itry natin tong botang pink. Pagdating naman sa mga boots, usually, yung mga rubber, conforme na lang din yan sa kapal, di ba? So, eto medyo malambot-lambot. Meron pa tayong ibang mga bota na ayan, no, medyo mas matigas. Kasi nga naman, hindi natin masabi, di ba, pag lumulusong tayo sa baha, kung makaapa ka ng pako, o hindi ba, may libre kang tetanus. Ayaw natin ng ganon. Pero ano ba yung shoe cover? Yung para sa mga sapatos, nasaan yun? Ayan, lalo-lalo na sa mga bata. Ayan, cute! Ayan, so ilalagay niya lang to sa mga black shoes, di ba? Ng mga bagets natin. Black shoes sa loob, tama, di ba? Nandun na sa loob yung black shoes para nga naman hindi mabasa. Alam naman natin, ang mahal na rin ng leather shoes ngayon. So dapat natin yang pag-ingatan. Thank you so much, Anna Rose. Ayan, ha, sa pagising nyo na maaga. Anong oras ba nagbubukas usually ang inyong tindahan? Tsaka saan kayo located? Bigay mo na rin yung number para magpuntahan sila dito mamaya. Opo, ma'am. Hello po mga kapatid. Ang SPC Star Shop Plaza po ay along MacArthur Highway, Barangay Calvario, May Kawayan, Bulacan po. At saka po para po updated po kayo sa aming mga bagong product at offers po, paki-like and follow na din po ang aming Facebook page at saka TikTok po. Thank you po. Ayun, o, di ba? Naku, alam niyo, medyo nami-miss ko na tong suotin eh. Madalas pag lumulusong talaga kami sa baha, ganito yung sinusuot namin para sigurado na meron kaming protection from the flood. O, hindi ba? Pero syempre dapat nagdo-doxycycline din tayo. O, di ba? Lalo na yung mga lulusong sa baha. O, paano, mga kapatid? Ingat-ingat po tayo, lalo na ngayon na medyo uulanin tayo ngayong weekend. O, Maui, Mami Chiki, may papabili ka ba? Gusto mo ba ng ganito, Maui? Ikukuha kita dito, ha? Yan mo lang pinakahuli, balik sa inyo. Nako. Eto na nga, nakarating na. Hindi na kailangan. Yes. Nandito na Laila from Bulacan, ito na nga suotin namin ni Mami Chiki. In fairness, Mama, ang ganda ng quality po. Feeling ko naka-outfit eh, di ba? Ang ganda. Tinan mo yung mga kulay. Makapal siya. Oo. Again, ito pong suot ko ay naghahalaga ng, 349 pesos mga kapatid. Okay At may naternong pants sa Oo quality nga. ng pantalon. Para Ito rin makita eh, nyo. di ba? 280, parang pwede na yung presyo. But wait, there's more. Ito nga, merong Isang set partner. to. Ayan, kita nyo po. Yan. So para talagang siguradong hindi kayo mababasa, di ba, Mami Chiki? At ayan, si Tito Alvin. Suot niya yung hawak kanina ni Laila. Etong suot ni Tito Alvin ay 999, pero kung wholesale po, 900 pesos. Oo, O, di ano, ba? mahirap pa suotin, Alvin. Madali lang naman, Mami Chiki. May actually, kabigatan one lang, piece pero Oo, I'm kasi sure yan ang yung tibay one nito. piece. Oo, yung one piece, ano? Meaning, panglusog siya sa baha, Tito Alvin, ano? Oo, wala Hindi ka na talagang papasok matatakot na sa tubig dito. walang sinabing leptospirosis dyan. Ayun, Talagang okay hindi yun. ka, Tama. hindi ka talaga mapapasukan ng maduming... Safe ka talaga. Parang ano ba, mabigat ba sa katawan? Hindi mabigat, Mami Chiki, pero siyempre ang tibay nito kung sa ganitong quality. Wala talagang papasok na tubig Parang dito. Pero make sure na meron kayong pangibabaw. Kasi Poncho. Ayan, speaking of... watertight siya eh. Wala talagang lulusot na tubig. Siyempre, wala rin lalabas if ever may Oo, makapasok. kaya mainit Kailangan din. meron sa ibabaw. Correct. At eto na nga, Mami. Meron pa po. Ayan, ito yung mga nandito. Like, ito nga, orange coat, tsaka green coat na Mga halagang poncho. 349 pesos. Poncho yan, ano? Yes, Yung parang poncho style. Oo. Para mabilis suotin. Diba? Siyempre, alam na nga natin, may bagyong papasok, Mami. Oo, Tito Alvin, tama itong ginagawa Oo. natin, siyempre. Sakto-sakto to sa weekend. Oo, pa nag-report ka. Yan Yan ang susuotin mo dito, Alvin, di ba? Huwag niyo kalimutan yung mga payong, siyempre. Laging kasama ha, pag alisin niyo sa bahay. Itong hawak-hawak ko, nasa 169? 149 kasi mas maliit. Oo. Okay. Tapos may mga bota rin po tayo dito, Mami Chiki and Tito Alvin. Itong boots kompleto. natin na 249 pesos itong kulay pink, yung gray, 249 din po. No? So, nandyan yung mga price range nila. So, ito na, kumbaga mag-ready na nga po tayong mga kapatid kasi nga may paparating na bagyo. Laila, maraming salamat sa iyong padalalala. Alright, punta naman tayo kay Tito Andre. Sa amin naman pong pagbabalik, presyo ng diesel at kerosene tataas ng hanggang 3 piso. 20 milyong pisong halaga ng mga alahas sa isang sanglaan sa Cavite nilimas ng mga holdapper.
Gilas Pilipinas, bigong mapatumba ang kupunan ng Australia sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Yan at iba pang mga balita ihahatid po sa atin ni Ted Filon at DJ Chacha. Tuloy-tuloy lang po ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Babalik po ang Good Morning Kapatid. Sa frontline sa umaga, nauwi sa bugbugan ang pagtatalo ng dalawang grupo ng mga lalaki sa Magalang, Pampanga. Ang rambulan nasa pool sa video. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Pinagtatadyak at pinagsasabak ng grupo ng mga kalalakihan ang lalaking nakaputi na yan. Kahit nakasalampak na sa gilid ng kalsada, walang tigil ang pambubugbog sa lalaki. Nangyari yan sa barangay San Nicolas sa Magalang, Pampanga. Hindi na nakuha sa video pero 3 iba pa ang binugbog ng grupo. Sa investigasyon ng mga pulis, nagtalo daw ang 2 panig na nauwi sa gulo. Kahit kung parehas yung both parties, no? Eventually, nagkaroon lang na konting argumento at doon po nag-umpisa yung kanilang hindi pagkakaintindihan na way sa pagbato at panununtok ng kabilang partido. Nagtamo ng minor injuries sa ulo, kamay at katawan ang 4 na biktima. Pero nakalabas na sila ng ospital. Naaresto naman ang 4 na suspect sa mga follow-up operation ng mga pulis. Nalaking po namin sila at kasalukuyan po, nandito rin po sa stasyon sila ngayon for filing of cases for attempted homicide. Nakarating sa tanggapan ni Magalang Mayor Malu Lacson ang nangyari. Aniya, isa sa ilalim ng insidente sa case conference kasama ang mga magulang ng biktima para malaman ang appropriate intervention para sa mga ito. Nananawagan naman ng Mayora, pati na ang mga pulis, sa mga magulang na patuloy na gabayan ang mga anak. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Nagkatensyon naman sa pagitan ng ilang rallyista sa paligid ng Senado kasabay ng pagsisimula ng impeachment trial kahapon. Nagkatulakan umano ang 2 kampo ng anti- at pro-impeachment. Ayon sa PNP, nagkasabay dumating sa paligid ng Senado ang 2 grupo at nagkatulakan na magitan ang mga pulis at panandaliang hinarang ang mga taga-suporta ni VP Sara Duterte. Nakatawid at nakapwesto ang mga pro-admin sa kabilang bahagi ng Senado. Wala namang nasugatan sa insidente. Sa bilang ng PNP, nasa 300 rallyista ang nagtipon-tipon sa paligid ng Senado. May mga dalang mga payong yung mga release. Alam din naman nila na uulan kasi tuloy-tuloy din ang hearing. So, oo, marami. And this is the super typhoon we're waiting for, Mama. Ang international name Bavi, pero again, it is Inday. Hindi Kasi makakalimutan. state of pagpasok. Inday. Oo, nagustuhan mo ba yung mga aming minod? Ang ganda na. Ang ganda. Ang ganda, no? Ng mga kapote. Uy, importante, Oo. lalong-lalo na po sa mga pumapasok. Yung kailangan nila, kunwari, yung mga construction workers natin, mga kapatid. Oo. Pero ito, Hindi, sabihin ko lang, yung mga kasi galing Bulacan, may suot natin, yung mga hindi makapuntang Bulacan, I'm sure online marami po na pwedeng bilhin. So, just be sure na prepared po kayo para sa darating na bagyo. Kaya ito, Mau, balita naman tayo kasama si Manong Ted and DJ Chacha. Daw ang dapat na siyang presiding officer sa paglilitis. Brekta naman dyan ni Senator Kiko Pangilinan, hindi sinasabi sa ating saligang batasa na mismong ang Pangulo ng Senado ang dapat na mag-preside sa impeachment ng bise. Naamyandahan na raw po ang impeachment rules pero ito'y binoykot naman noon ng grupo nitong si Cayetano. If the Constitution and its framers prescribe who shall preside, who are we to change the Constitution here today? Now, during the first day, we're going to change who's going to preside, and it's against the Constitution. What more changes are we going to do in the next few days? Kahit ako piliin nyo, hindi ko po tatanggapin yon kasi mali po yon. Hindi po yun ang nakalagay sa Constitution natin. Nowhere in the Constitution, in the provisions on public accountability and impeachment, does it say that the Senate President must preside when the Vice President is under trial or any other impeachable officer. And precisely because of this, and precisely because
the Constitution likewise allows Congress, not the impeachment court, Congress, to promulgate its own rules. Yan po ang sagutan ni na Senador Alan Peter Cayetano at ni Kiko Pangilinan ng mga kapwa senador at mga abogado. Binakapan po naman ni Ate Pia Cayetano ang kanyang nakababatang kapatid na si Senador Alan kung kailangan din daw ho na sesyon ito pag-uusapan, kung kailangan din daw na sa sesyon ito pag-uusapan, magpatawag na lang daw ho ng special session. Pero sa huli, nauwi rin po sa botohan ang impeachment court kung saan nga si Senador Ping Lacson ang siyang nag-nominate naman kay Senador Chis Escudero. Sa botong 12 pabor at 8 tumutol na iluklok si Escudero bilang presiding officer. Mamaya po, abangan niyo ang ating paliwanagan sa isyong ito kasamang ilang mga bihasa sa ating pong konstitusyon. Samantala, bukod po sa mismong mga senator judges, nagkaroon din ng tensyon agad ang kampo ng prosecution at ang depensa sa impeachment trial. Sa opening statement pa lamang, hindi na po sila nagkasundo. Gusto kasi ni lead prosecutor Jervil Luistro na mapayagan siyang ilatag ang 4 na articles of impeachment at basahan ng sakdal si VP Sara. Pero tinutulan niya ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Season. It is the humble submission of the prosecution that there should be reading of the article and entry of the particular plea. I think the question, Your Honor, is very simple. As I have It's mentioned, Your answerable by Honor. yes or no, Your Honor. Rule Is the 7, lead prosecutor. Rule 9. Is the lead prosecutor. Let this not be a debate between the requesting counsels. for the respondent accused Counsel to be for arraigned, Your respondent, Honor. kindly make your comments and avoid asking questions from the counsel for the prosecutor. Yan nga po ang sagutang tinig ni na lead prosecutor Jervil Luistro at Defense Lead Counsel Attorney Sheila Season. Sa huli, hindi pumayag ang Senate Impeachment Court na agad basahan ng sakdal si VP Sara. Ang giit po ni Senator Escudero, nasa record naman na ang articles of impeachment. Babasahin lamang daw ang bawat article sa dulo po ng paglilitis kapag boboto na ng kanilang hatol ang senator judges. Samantala, hindi dumalo sa unang araw ng impeachment trial si VP Sara. Paliwanag po ng defense team niya, hindi naman labag sa impeachment rules ang hindi pagsipot ng vice-presidente. Titignan pa raw ng kampo ng vice kung kailan ito makakadalo. She is ready, and that's why we're here today. We've been preparing for how many, actually more than a year na now, no? So I don't think there's anything to reconcile there. I don't think there's any conflict with that. I've always mentioned, ang kanyang physical presence, we will assess kung kinakailangan, bakit hindi, but that will depend on how the proceedings go and we will advise her accordingly. Yan nga po ang tinig ni Attorney Michael Powa, isa sa mga abogado ni VP Sara Duterte. Pinunotahan po naman ni Vice President Sara Duterte ang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na kung siya raw ang tatanungin ay dapat dumalo sa impeachment trial ang inaakusahan. Banat ng bise, hindi importante ang opinyon ng Pangulo sa impeachment proceedings. Maigi po raw na itago na lamang ng public officials ang mga personal na opinyon. Sa halip daw ay umaasa na lamang sa batas, polisiya, scientific evidence at anyay objective facts. Dagdag pa ng bise sa ligang batas at due process ang nagsisilbing gabay sa impeachment proceedings. May karapatan din daw anya ang respondent na i-represent ng kanyang counsel. Strategy ho naman daw ang pagdesisyon kung kailan bang dapat na personal na humarap po at tumestigo ang nasasakdal. Una nga pong sinabi ni Marcos Jr. na mas madali ang proseso kung personal pong sasagot ang bise sa mga aligasyon. Sinagot naman ng palasyo ang tanong kung magmomonitor ba si Marcos Jr. sa nangyayaring impeachment trial. Hindi naman po kailangan mag-monitor ang Pangulo. Malalaman naman po din niya kung ano magiging balita rito. Mas marami pong dapat na trabahuhin ng ating Pangulo at hindi po siya uupo lamang para po manood ng impeachment trial. At meron naman siguro replay. Yan po ang tinig ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sa ibang balita mga kapatid, nasa kustodiya na ng mga otoridad sina Senator Rodante Marcoleta kasama po ang 3 iba pa na kapwa mga akusado sa kasong plunder.
Bago maaresto, unang humarap si Marcoleta sa Sandigan Bayan para sa pagdinig sa mosyon na ibasura ang naturang kaso. Pero hindi pumayag ang korte na hindi rin ilabas ang warrant of arrest matapos makitaan ng probable cause ang kaso. Kaya kusa nang sumuko ang senador. Dinala po sa tanggapan ng PNP-CIDG si Marcoleta kung saan sumailalim ito sa booking procedures. Kalaunan, dinala po siya sa PNP General Hospital matapos makaranas ng pananakit ng dibdib at pagtaas ng blood pressure. Sakaling lumabas po na fit ang senador sa kanyang medical exam, dadalhin ito sa Sandigan Bayan at doon malalaman kung saan siya ikukulong. Bukod kay Marcoleta, arestado rin ang kapwa-akusado na sina dating Congressman Mike Defensor at ang negosyanteng si Joseph Espiritu. Arestado sila matapos makita sa isang coffee shop sa Quezon City. Kinumpirma na rin ng PNP ang pagkakaaresto sa isa pang co-accused na si Aristotel Viray. Sa lagay po naman ng panahon, bahagya pong bumilis ang Super Typhoon Bobby habang kumikilos papalapit po ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng Super Typhoon, 2,010 kilometers silangan po ng Central Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 195 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 240 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. At ayon po sa Pag-asa, tinatayang ito'y papasok sa PAR mamayang gabi o bukas ng umaga at tatawaging Bagyong Inday. Hindi po naman ito inaasahan na tatama sa kalupaan at walang direktang epekto sa panahon ngayon sa ating pong bansa. Ay salamat po naman kung ganon. Praise God mga kapatid. Balita po sa mga lalawigan, balik face-to-face classes na po ang San Jose National High School kung saan nangyaring pamamaril na ikinamatay po ng 3 estudyante sa Tacloban City. Nagpatupad ng mahigpit na seguridad sa eskwelahan. Kabilang po sa mga nagbantay ang mga pulis, City Disaster Risk Reduction and Management Office at iba pang ahensya. Nagkaroon ng programa kung saan may live band at performers para daw kahit papano'y maibsa ng takot at lungkot ng mga estudyante. Hindi naman kaagad na ibabalik ang regular classes para po sa mental health ng mga estudyante at guro. Nauna nang naglagay ng metal detectors at CCTV sa paaralan para po sa kanilang seguridad. Patay ang isang babae matapos po namang pagbabarilin habang nagtitinda lamang ng prutas doon sa Davao City. Sa kuha nga po ng dashcam ay makikita ang gunman na sakay ng motorsiklo. Napatakbo ang mga tao sa gilid ng kalsada nang bigla na lang itong mamaril. Tinamaan po sa ulo at dibdib ang misis ng gunman. Tinamaan po sa ulo at dibdib ang misis. Habang sa kuha po naman ng dashcam ay makikita ang gunman na sakay ng motorsiklo. Napatakbo ang mga tao sa gilid ng kalsada nang bigla na lamang itong mamaril. Tinamaan sa ulo at dibdib ang misis ng gunman. Sugatan naman ang hipag ng biktima na tinamaan po sa tiyan at braso. At ayon sa investigasyon, target na talaga po ng suspect daw ang kanyang misis. Bago po nangyari ang krimen ay nag-away daw ang mag-asawa. Patuloy pong tinutugis ang suspect. Samantala sa pool, sa CCTV ang pang-hold up sa isang sanglaan sa General Mariano Alvarez Jaan Puyan sa Cavite. Pinaluhod na mga kawatan sa sahig ang mga biktima habang nililimas ang mga alahas sa bawat istante. Nilagay po nila ito sa loob ng bag. Saglit pang umalis ang mga suspect pero bumalik din at muli pang nag-take two ng pagnanakaw. Aabot po sa 20 million pesos ang halaga ng mga alahas na natangay ng mga holdapper. Ayon sa mga pulis, posibleng planado ang pang-hold up. Nataon ang pagnanakaw sa oras kung kailan inilalabas ang mga stock ng gintong alahas mula sa vault. Iimbestigahan kung inside job ang nangyari. Patuloy ang backtracking sa CCTV para matukoy ang mga salarin. Inimbestigahan po naman ng Cebu City Police ang sunod-sunod pong insidente ng mga shooting at bomb threat sa lungsod. Kabilang po sa nabulabog ng bomb threat ang isang condominium sa barangay Cogon. Agad namang rumisponde po ang mga tauhan ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa huli po'y wala hong nakitang anumang pampasabog. Nagbabala po naman ng mga pulis na mananagot sa batas ang mga nagpapakalat ng mga threats o banta. At ayon po sa NBI, may mga paraan daw sila para nga trace ang mga nasa likod ng bomb at shooting threat. Samantala, muling nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Mag-aalas 2 ng hapon nang muling mag-alboruto ang bulkan. Umabot po sa humigit kumulang 900 meters ang taas ng kulay abo.
Nilipad ito ng hangin papuntang timog kanlurang bahagi ng bulkan. Nananatili pa rin sa alert level 2 ang bulkang Kanlaon. Sa ating mga balita po na pang-consumer at kalakalan, abay, busina mga kapatid. Epektibo po ang dagdag singil sa produktong petrolyo sa mga gas stations ngayong araw. Simula po ngayong umaga ay may patong na 25 centimos per liter sa gasolina. Nasa 3 piso 30 sentimo naman ang dagdag singil sa per liter po ng diesel. Ito na po sa sea oil lamang. Habang meron din daw hong patong na 5 pesos and 15 centavos. Ganito rin daw ho ang ipatutupad na dagdag singil ng Shell, Petrogas at Unioil. Nauna pong inanunsyo ng DOE na maaaring magpatupad ang mga oil companies ng dagdag singil na piso 57 centimos hanggang 3 piso at 57 centimos po sa diesel. At piso at 70 centimos po naman hanggang 3 piso at 70 centimos po naman per liter ng kerosene. Pwede rin po magpatupad ang mga kumpanya ng dagdag singil na hanggang 25 centimos sa gasolina o rollback na piso at 75 centimos kada litro. Lalo nagiging komplikado habang tumatagal. Sinabi mo pa, totoo yan. Akala ko ako lang nalilito. It's getting complicated. So far, eto na nga mga kapatid, hindi ba? Hindi na lang mag-set ng kung increase. Ba't may decrease pa? Ba't papipiliin pa natin yung oil companies? Bibigyan nyo sila ng option, increase or decrease. Di syempre kung may option, dun sila sa increase, hindi ba? Meron bang ang sentimo pa, Direk Joey? Meron ba bang sentimo? Kasi 57 sentimos eh. Asan yung dosen? Oo. May panahon namin, may bakit sentimo ba? kami. Kasi Oo. dati-rati, bibili ka ng, bibili ka ng biskwit. Oo. o Magkano? Bibili ka ng chewing gum na Tarzan. Oo. Sentimo, 2 sentimo. Ba, mura. Ayos. So 5 cents, 5 sentimo talaga yun. Oo. Ay, buiset. Sige nga. Eto muna mga kapatid, sa ibang balita, balik normal na po ang lahat ng power grid sa bansa. Dahil online na po ulit ang isang malaking planta sa Visayas. Ayon po sa Department of Energy o DOE, nagbalik operasyon na ang Panay Energy Development o Corporation Unit 3 na may kapasidad po na 150 megawatts. Yan ay matapos ang ilang linggong pagtaas ng yellow alert sa Visayas grid. Samantala, naglabas na po ang DOE ng show cause order para sa higit 200 plantang hindi nagsumite ng taunang self-assessment forms nitong Abril. Nasa 120 planta pa raw ang walang sagot sa show cause order. Hindi daw ho naman malabong mawala ang ilang development assistance na tinatanggap po ng Pilipinas. Ngayon pong tayo umangat na sa tinatawag na upper middle income status. Ayon yan sa Department of Economy, Planning and Development. Paliwanag po ng DepDev nitong si Ginoong Arsenio Balisacan, meron pa naman 3 taon ang Pilipinas para maghanap ng panibago pong paghuhugutan ng pondo. Pero asahan na po raw natin na unti-unti na hong babawiin ang ilang official development assistance. Bibilisan na rin po daw ng pamahalaan ang pag-aaproba sa mga proyektong pinopondohan ng mga ito para nga masulit daw ang access ng Pilipinas sa naturang mga pondo. Kiniya ko naman ibalisakan na meron pa hong development partners na patuloy daw po nagpapahiram ng concessional loan sa bansa. Lalo na para sa mga proyektong kinukonsidera na malaki ang impact sa development ng bansa. Magandang pag-usapan ito nang sila'y matauhan. Samantala, tatanggalin na rin ng Land Bank ang lahat po ng online fund transfer fees nito. Epektibo ngayong araw. Aalisin na po ng Land Bank ang InstaPay at PesoNet transfer fees at ang iba pang singil sa retail transactions. Sa Land Bank mobile banking app ay pwede pong ma-access ang platform. Sakop din ito ang mga transaksyon sa mga kliyente ng Overseas Filipino Bank o OF Bank. Gusto raw makatiyak ng Land Bank na makatutulong ang kanilang serbisyo sa pag-angat po ng mga manggagawa, maliliit na negosyo at maging sa OFWs. Nauna ring tinanggal ng Land Bank ang singil para sa person-to-government transactions via QRPH. Naniniwala po naman si Bangko Sentral Governor Eli Rimolo na nakaya pa ho ng ating ekonomiya na indahin ang isa pang rate hike. Kaya nga po'y kahit na 2 ulit na itong nagtaas ng interest rates ngayong taon. Sabi po ni Rimolo na kakayanin ito ng ekonomiya dahil maliit lamang naman daw ang 25 basis points na patong nga sa interest rates. Kung sakasakali, tataas po ng 5% na benchmark rate ng Pilipinas mula sa kasalukuyang 4.75%.
Tuwing itinataas po ang interest rates, nagmamahal din po ang pag-utang sa mga bangko at dahil dito mas kakaunti ang mga umuutang at humihina ang ekonomiya dahil sa mas kakaunti ang perang umiikot sa ating ekonomiya. Alas 6:54 po ang ating tamang oras ngayon, baby girl. Sa mga balita po sa labas ng bansa, nagbabala po si US President Donald Trump sa Iran kaugnay sa gumugulong na peace agreement ng dalawang bansa. Ayon po kay Donald Trump, mas maigi na daw na umayon sa usaping pangkapayapaan ng Tehran dahil posibleng may kapalit ang hindi pagsang-ayon nito sa hakbang ng Estados Unidos. Sinabi po yan ni Donald Trump sa pagharap nito sa media nitong Lunes. Matatanda ang 2 buwan ang patuloy na hinaharangan ng US Navy ang ilang pangunahing pantalan sa Iran. Sa gitna po yan ng tensyon sa kontrobersyal na Strait of Hormuz. Wala pa namang tugon ang Iran. Samantala pa rin po naman libo-libo ang nagtipon-tipon bilang bahagi po ng pagkikadalamhati sa ginagawa pong funeral procession sa namatay na dating Iranian Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Sa nilabas pong satellite imagery, kita po ang animoy dagat ng mga taong nakiisa sa pagtitipong na ito. Bago pong prosesyon, karamihan po sa mga Iranians ang nagtungo sa Azadi Square maging sa Imam Hossein Square sa Central Tehran. Namatay po si Khamenei matapos nga po ang ikinasang pag-atake ng US forces noong Pebrero 28. Samantala, muli na namang umatake ang puwersa ng Russia sa ilang lugar sa Ukraine. Sa ilang kuha po ng kita po ang ikinasang pambobomba sa bayan ng Veineve nito lamang Lunes. Ayon sa Ukrainian Emergency Services, aabot sa 26 ang naitalang sugatan, habang 7 ang kumpirmadong nasawi. Ayon po sa Ukrainian authorities, bigo silang mapabagsak ang nasa 23 ballistic missiles na pinakawala ng Russian forces. Gumuho po naman ang isang pader ng water reservoir sa China. Nangyari po yung bunsod ng walang patid na pag-uulan sa bayan po ng Nanning. Ang nasabing kalamidad ay epekto ng pananalasa ng bagyong Maysak sa apektadong bansa. Sa taya nga po ng Nanning authorities, aabot sa 9 milyong residente ang naninirahan sa lungsod. Sa ngayon po, hindi pa matukoy ang lawak ng pinsalang hatid ng kalamidad. Samantala, abot sa 10,000 residente ang nilikas po kasunod ng pananalasa ng wildfire sa ilang lugar sa Pransya. Kabilang sa apektadong lugar ang bayan po ng Illes-sur-Tête. Dahil nga sa kalamidad, pati ang ibang bansa tumutulong na rin sa pagtugon sa mapaminsalang sunog. Sa taya po ng otoridad, aabot sa 4,600 ektaryang napinsala ng wildfire sa bahagi po yan ng Pyrenees. Samantala po naman sa oras na 4 minutes now before 7 o'clock. Maligayang bati po kay Ami Oliva Barrameda. Pagbati po mula sa naging kasamahan mo. Ganun. Sa Villamor Golf Club at sa iyong buong pamilya. Kay Ami Oliva Barrameda, maligayang bati sa iyong kaarawan. Inaabangan mo na rin ba ang ating entertainment news? Kaya eto na sa mga super good sa Marites. Marites ka. Baby girl, ibigay mo na. Sa balitang entertainment, sani puwersa po sina Bossing Vic Soto at the unkaboggable Vice Ganda para sa isang pelikula. Uy, exciting yan. Mga kapatid, sa pambihirang pagkakataon, ang dalawang bigating haligi ng Noontime TV at komedya magsasama po para sa pelikulang The Greatest Showdown. Sa direksyon po yan ni June Robles Lana. Sisiguruhin daw nilang tatagos ang kwento sa buhay ng bawat Pilipino. Bukod sa comedy, asahan din daw ang Bardagulan Showdown. Ipinasilip na po ang poster ng movie. Kaya naman, ihanda na po ang popcorn para sa pagdating ng pinaka-inaabangang Vic Vice tandem sa mga sinihan nationwide. Ang saya. Ang saya nasa gitna nila. niya. Di ba abogado yun? Nasa gitna nila. Asan patingin? Natingin ng poster. Saan yun? Kanina, doon sa video. Oo, Di ba oo. abogado yun? Hindi ko nakita. Sino ba yun? Oo. Di ba? Hindi, abogado yan! Kamukha lang. Alam ko kung sino hindi. hindi Wala siya naman yun. tayong question doon. Di ba? Oo. Ano yan? Si Direk June Robles Lana ito. Okay, Oo. sorry. Siya ang Akala ko magdi-direct. yung, favorite na abogado. Uy, kaabang-abang to. Panonoorin natin Meron ito. po naman pa-free concert sa fans si Asia Songbird Regine Velasquez.
Sa anunsyo nga po ng iMusic Entertainment, gagawin po ang libreng concert sa October 18 sa Mall of Asia Arena. Ito nga po ipasalamat daw po ni Regine sa kanyang 40 years sa music industry. Magkakaroon po ng registration para dito simula po July 30. Pakiusap nga po lamang ni Regine sa mga fans, ipaubaya na lang daw po ang pre-concert sa fans na walang kakayahang bumili po ng tickets. Ang mga may bayad naman, ang unang araw po ng concert ay on October 17. Samantala mga kapatid, graduate na po si Sian Lim sa kursong Bachelor of Arts in Music Production mula po sa De La Salle College of St. Benilde. Proud nga po na ibinahagi ng aktor ang bago niyang achievement on Instagram. Ang kwento ng aktor, higit pa raw sa pagtanggap ng diploma ang experience niya na nagturo sa kanyang may kanya-kanyang timeline sa buhay ng tao. Nagpasalamat din siya sa lahat ng kanyang mentors, professors at kaklase na naging bahagi po ng kanyang journey. Toink. Samantala po naman sa represa po ni Beyonce, ang fans nang maglabas siya ng bagong kanta matapos ang 2 taon. Inilabas po ni Beyonce ang Morning Dew Donk na alay raw po ng pop superstar sa kanyang loyal fans. Hudyat din ito ng pagsisimula po ng 60-day countdown para po sa reissue ng ikalawang album ni Beyonce na B-Day. Una itong inilabas noong pong 2006. 2024 nang huli pong naglabas si Beyonce ng album na Cowboy Carter. Mga kapatid dito sa TV5, kami nga po ni Manong Ted ay hanggang alas 10 ng umaga. Pwede rin po kayo manood sa amin Signal TV Channel 1 on 1PH. At tayo po'y napapakinggan sa 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila sa iba pa nating FM radio station sa buong Pilipinas. See you tomorrow mga kapatid sa GMK. Maraming salamat po, Ninong Ted at kay DJ Chacha, mga kapatid. 7:01 na po, oras natin ngayong Martes. Eto pa, ang ilan pa nating mga mainit na balita at paandar ngayong umaga sa Good Morning, kapatid. Box na naglalaman ng tax records ni VP Sara Duterte at kanyang asawa pinabalik ng impeachment court sa BIR. Mga dapat pang asahan sa pagpapatuloy ng trial mamaya. Alamin. 7 taong gulang na bata na wala nang mahulog sa ilog sa QC. Ang update sa ulat ni Kapitana Carol De Asa mamaya sa Morning Ronda. At dahil Tuesday today, si Traffic Tito Mondi, tuloy-tuloy lang ang pamamahagi ng good vibes sa kalsada. Para sa ilan nating kapatid na motorista, meron siyang pa-full tank. Abangan yan live na live. Ang mga naitutulong ng mga tinatawag na angel pets o therapy dogs ng DSWD, alamin natin sa public service po. Suabeng pampagood vibes baka mo hataw na to the tune of Lil Eddie classic na Statue kasama pa si Mama Chicky sa TikTok. Marami pa tayo pampagood vibes this morning. Kasama pa rin ang inyong fave morning kasalo ang Good Morning, kapatid! Nagbabalik ang Good Morning kapatid sa pagpapatuloy ng ating frontline sa umaga. Ipinatatawag ng Senate Impeachment Court ang 2 opisyal ng NBI para humarap sa impeachment trial ni VP Sara. Pinabalik naman sa BIR ang box na naglalaman ng tax records ng bise at asawa niyang si Attorney Man Scarpio. Nasa frontline ng balitang yan si Bon Gualvez. Opening statement pa lang, nagkainitan na ang prosekusyon at depensa sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gusto kasi ni Lead Prosecutor Jervil Luistro, payagan siyang ilatag ang 4 na articles of impeachment at basahan ng sakdal si VP Sara. Pero tinutulan niya ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison. It is the humble submission of the prosecution that there should be reading of the article and entry of the particular plea. I think the question, Your Honor, is very simple. As I have It's mentioned, answerable Your by Honor. Yes or no, Your Honor. Rule Is 7. the lead prosecutor. Rule 9. Is the lead Let prosecutor this not be a debate between the requesting counsels. for the respondent accused Counsel to be for arraigned, Your Honor. respondent, kindly make your comments and avoid asking questions from the counsel for the prosecutor. Sa huli, hindi pumayag ang Senate Impeachment Court na agad basahan ng sakdal si VP Sara. Giit ni Presiding Officer Senator Chis Escudero, nasa record naman na ang articles of impeachment. Babasahin lang daw ang bawat article sa dulo ng paglilitis kapag boboto na ng kanilang hatulang senator judges.
Naiintindihan naman daw ng House prosecutors ang naging desisyon ni Escudero. We understand the position of the impeachment court that an entry of plea of not guilty is deemed from the filing of the answer of the respondent. We understand that. But it was our intention really to place it on record regardless of the decision of the impeachment court. Tinalakay din ang iba pang issue kaugnay sa magiging takbo ng impeachment trial. Kasama riyan ang BIR box na naglalaman ng tax records ni VP Sara at asawa niyang si Attorney Man Scarpio. Nagdesisyon ng impeachment court na ibalik ito sa Bureau of Internal Revenue. Hindi raw kasi nila pinag-utos ang pagsusumiti nito. Applying the Supreme Court ruling in Land Bank versus Pagayatan, the court stated that it cannot take legal custody of items not officially deposited through proper judicial processes. Humiling naman ang prosekusyon na ipasabina ang bank records ni na VP Sara at kanyang asawa mula sa iba't ibang bangko mula Davao hanggang Metro Manila. Pinalaga nito ng depensa. We will include all our position and as well as our objections on the request made today with respect to these documents. And what it would seem to the defense would be another 2.0 version of a fishing expedition. Sa kabila nito, ipinag-utos pa rin ng impeachment court ang sabina para rito. Pinatatawag din nila ang dalawang opisyal ng NBI na humarap sa paglilitis. Yan ay sina NBI BARM Regional Director Jeremy Lotok at NBI Cyber Investigation and Assessment Center Senior Agent John Mark Kalilung. Kabilang sila sa listahan ng mga testigo na ihaharap ng prosekusyon. Ikinatuwa naman ng kapwa prosekusyon at depensa ang naging takbo ng unang araw ng paglilitis. Ayaw naming magbilangan ng ganyan. I think it's just that as long as we present our case and present what we want for the day, we should be happy. Hindi naman po kami yung tipong nagbibilangan pa sinong lamang, sinong hindi lamang. We are victorious. Tagumpay ang prosecution. Tagumpay ang taong bayan. Because we have waited for this impeachment trial for so long. And it is happening right now. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. At para po pag-usapan ang naging takbo ng unang araw ng impeachment trial, makakausap po natin ang House Prosecution Panel spokesperson, si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Magandang umaga. Good morning po sa inyo, Attorney Tolosa, and thank you for joining us today. Magandang umaga ho, and thank you for having me here. Good morning po, Attorney. Una po sa lahat, ano po yung initial assessment ng House Prosecutor sa unang araw ng impeachment trial? Unang-una ho, lubos ho na natutuwa ang prosecution, no? Dahil finally, nangyari na ho yung matagal naming hinihintay, no? Which is yung opisyal na pagsisimula ng paglilitis, no? At matagal na ho itong pinaghahandaan, no? Ng prosecution, and I think that preparation showed yesterday, no? Natutuwa ho kami, no? Dun sa naging pagtanggap ng nakararami, dun sa naging opening statement ng aming lead prosecutor, si Congresswoman Jerry Luistro, no? Based ho dun sa mga feedback naming natanggap, no? Nailatag ho niya ng mabuti, hindi lang po yung mga legal issues na pag-uusapan sa paglilitis na to, no? But naging malinaw din ho, no? Na sa takbo ho ng paglilitis na to, maglalatag ho kami ng malakas na ebidensya na susuporta sa bawat articles of impeachment. At I think na iugnay din ho, no, dun sa opening statement ang konkretong epekto, no, nitong kaso na ito sa ating mga kababayan. Well, Attorney, pinababalik nga po ng Senado itong box, no, na BIR box na naglalaman po ng tax records na VP Sara at Man Scarpio. Ang tanong po dito, makakaapekto po ba ito sa magiging kaso po ng prosecution? Hindi naman ho, no, unang-una gusto namin linawin na wala pa naman hong ruling na ginawa, no, ang impeachment court na denying the admission into the evidence, the BIR box, no. So hindi naman ho yan na-reject na, no. Ngayon, ito hong BIR box na to, pepresenta pa naman ho namin ito
kaugnay ng articles of impeachment, no, patungkol dun sa unexplained wealth. So, as indicated in the pre-trial order, pinakahuli naman ho, no, yung dun sa pagpresenta ng aming ebidensya sa unexplained wealth. So, madami pa namang hong oras, no, para ito ay maresolba pa, no, in favor of the prosecution. At kahapon na mention din ho, no, na we filed request for subpoena for for the Senate Impeachment Court to direct the BIR to submit these documents together with other relevant documents. So hintayin ho namin ang magiging hakbang na gagawin ho ng impeachment court sa bagay na yan. Attorney, perhaps you can educate us po, no? Kasi doon po sa BIR rule, maaari daw po yung mabuksan kung may written letter po of request ang mismong Pangulo. In that case po ba, sino po ang maaaring mag-request? If ever lang po, na po pwedeng magsulat nga po itong si Pangulong Bongbong Marcos to open this box. Kayo po ba ang magre-request nun o ang impeachment court? Well, under that exemption that you've mentioned, which is available under the law, it is the BIR director who will request the president to give him authority to disclose the contents of that box. Attorney Tolosa, una pong tatalakayan mamaya yung Article 4. Ito po yung kaugnay nga na pagbabanta ni VP Sara kina PBBM, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Out of the 4 articles of impeachment, bakit ito po yung napili ng prosecution na unang talakayan? Okay. Sa tingin ho namin, ito ho ang pinakamadaling masundan at maunawaan ho ng ating mga kababayan, no? Because dito, wala muna hong usapin dito ng mga technical na bagay, no? Tulad ng mga financial records, SALENs, no? Or AMLAC records. Dito, isa din ho dito, hindi ho magiging komplikado, no, ang pag-prove ng mga factual issues ho dito, which is yung statements ho, no, which constitute the offense. Halos madami ho sa ating mga kababayan, napanood na ho natin yan pare-pareho, no, at na hindi naman ho kahit kailan na deny, no, ng respondent, dahil it will be possible for her to deny ito. Nakita natin yan, hindi lang ho dun sa mismong video kung saan ho ginawa yung pananakot, no, dun sa buhay ng presidente, ng First Lady at ng former Speaker of the House, pati rin ho yung sa kanya mga subsequent videos, no, nung tinanong siya doon, no, dun sa mga interviews niya, she never denied it, no, and in fact she just tried to justify it, no. Kumbaga, in other words, ang depensa nila dito ay legal, no. Ang magiging claim nila, it's not constitute an offense, but as to whether or not she actually said it, no, klaro po yan. Kumbaga, ang sinasabi nga rin po ng defense ay protected daw po ng freedom of expression itong ginawang speech ng Vice President tungkol sa pagbabanta. Pero, Attorney, sino pong testigo ang ihaharap po ng prosecution today sa pagtalakay nga po nitong Article 4 ng impeachment, which is the accusation of grave threat? Okay. Before I answer that, balikan ko lang po ng mabilis ho, inasabi niyo about their statement that it's a freedom of expression. Ano, without really going to the merits, no, of the arguments, pero kailangan ho natin alalahanin, no, ang, like all freedoms, freedom of expression is not absolute. No? Meron hong limitation yan. Ang mga freedoms ho yan, natatapos ho yan ang freedom ng isang tao kapag umaabot na siya sa punto na na-violate na yung freedom ng ibang tao. Now, to answer your second question naman ho, yung about sino ho yung mga presenta natin, naghingi ho kami, no, ng subpoena from the impeachment court, no, na issue
yung hong mga officers ho ng mga NBI, no? Para sila ho yung magtetestigo ngayong araw na to. Basically, ito ho yung mga NBI officers ho na nag-authenticate, no, ng mga live stream or videos ho ng Vice Presidente na ginawa niya noong November 23, 2024, no? Kasama din ho dyan yung mga agents ho na mag-testify about sa mga follow-up investigations conducted by the NBI in relation to those threats, including their act of filing complaints for grave threats and inciting to this sedition against the respondent. Attorney Tolosa, although nasabi naman po, nalinaw ni House Prosecutor Representative Chel Jokno na no such thing as fishing expedition. Pero iginiit nga ng depensa ng defense team na naging fishing expedition daw. Yung pagdinig ng Kamara sa impeachment ni VP Sara. Ano po masasabi niyo tungkol dito? Wow. Well, since ito hong bagay na to, madaming beses na ho natin narinig, no, galing sa kanila. And in fact, pati dun sa Supreme Court case that they filed, no, in an attempt, no, to stop these proceedings, which was not successful because the Supreme Court did not issue any TRO. Yan na din ho ang sinasabi nila, no. But sa amin, we definitely deny it, no. Klaro naman ho na sinundan naman ng tamang proseso ang House of Representatives, no, Committee on Justice, no, na alinsunod dun sa mga guidelines na in-issue ho ng Supreme Court paukol sa impeachment. Well, Attorney, may mga senador po na hindi nakadalo at makakadalo dahil po sa iba't ibang mga rason sa paglilitis. At nilinaw nga po ni Presiding Officer Cheese Escudero kahapon na 16 pa rin, no? 16 pa rin po yung boto na kailangan para po sa conviction. 2/3 of all the members of the Senate. Sang-ayon po ba ang House Prosecutors dito? Well, una-una ho, tungkol ho sa bagay na to, pag natatanong kami magmula noon, no, ang lagi naman ho naming sagot dyan, no, hindi namin tinitignan kung ilan ho ba yung boto na kinakailangan dyan, kung 16 ho ba yan, o 14, o kung ano man, no, dahil ho ang focus namin dyan, magmula nung simula hanggang ngayon ho, siguraduhin ho namin, no, na maglatag kami ng matibay na ebidensya, para ho kapag tapos ng paglalagak ng ebidensya at mag-render na ho ng verdict, no, ang impeachment court, saan ho namin na magboboto sila base sa ebidensya na to at makukuha ho namin yung required votes regardless kung 16 ho yan o mas mababa. Ngayon ho, dun sa naging pagpapasya ho kahapon, no, mainam din ho to clarify, no, if that was a statement, just a statement made by the presiding officer or that's an official ruling of the impeachment court, no, and after getting clarification on that, then we will take the appropriate steps in relation to it. Attorney Tolosa, again, thank you for your time. Last question. This historic impeachment trial of Vice President Sara Duterte will enter its second day today. Ano po yung mga pwedeng asahan mula sa prosecution sa mga susunod pa na araw sa pagpapatuloy din ng impeachment trial? Well, in the next few weeks, no, we will concentrate on the articles of impeachment pertaining to grave threats, no, the assassination plot. So, nasaan ho namin, no, by the end of this week maging malinaw ho, no, yung charges against the Vice President paukol dito sa bagay na to. At patuloy po ang paghahanda ng prosecution team with respect to all other articles of impeachment para masiguro ho namin, no, yung paglalagak ho ng aming mga ebidensya will be done in a proper, fair, and efficient manner. Attorney, very quickly na lang po. Kanina nabanggit po ninyo, you will take the relevant steps. You said po so anong ibig sabihin po nito? Kayo po ba ay magko-question yung tungkol po dito sa threshold ng voting sa Supreme Court? Hindi naman, no, but first and foremost, so we could know, no, how to address it
first, there must be clarity, if it is already the official order, or ruling of the impeachment court regarding this matter. But again, focus naman ho namin, regardless kung paano ko yan ma-interpret, is really just to make sure na present ho ng solid evidence para ma-secure ho natin yung number na yan. Attorney, thank you again for your time. Happy Tuesday po. Good morning po, kapatid. Maraming salamat, House Prosecution Panel Spokesperson, Attorney Benjamin Tolosa Jr. Salamat, kapatid. Naka-full alert pa rin ang mga pulis sa Metro Manila sa ikalawang araw po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ay para maiwasan na rin ang tensyon sa mga nagtitipong rallyista doon. Live mula sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Nina, may mga nagtitipon na bang grupo dyan? Andre Angela, sa ngayon ay nananatiling kalmado pa at wala pang mga ralista dito sa labas ng Senado para sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila niya, nananatiling mahigpit ang security measures na ipinapatupad ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Isinasaayos na nila ang mga barikada sa Center Island sa kalsada sa labas ng Senado. Nagpakalat na rin ang mga K9 units sa lugar. Nakabantay din ang mga pulis sa paligid ng Senate building para matiyak ang seguridad ng mga senador, media at mga grupong posibleng magsagawa ng mapayapang pagtitipon. Naglagay na rin ng tent sa entrada ng Senado para inspeksyonin ang mga papasok ng mga sasakyan. Nauna na rin sinabi ng PNP na nag-deploy sila ng mga pulis para bantayan ang sitwasyon sa paligid ng Senado. Pwede pa raw magbago ang bilang na yan, padepende sa sitwasyon. Paalala lang uli sa mga kapatid nating motorista, pansamantalang isinara ang Jokno Boulevard mula sa Seaside Boulevard hanggang Atang de la Rama Street sa Pasay. Sarado ang bahagi ng kalsada tuwing Lunes hanggang Miyerkules mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi hanggang gumugulong ang impeachment trial. Andre Angela, kung mapapansin niyo sa aking likuran ay nagtayo na nga ng mga otoridad ng tent dito sa entrada papasok ng Senado at para inspeksyonin ang mga sasakyang papasok upang ipatupad ang security measures dito. At kani-kanina lamang ay nakita natin na nagpakalat na nga ng mga otoridad ng mga K9 units upang ipatupad ang mga seguridad dito sa labas ng premises ng Senado. Andre, Angela, yan muna ang latest dito sa labas ng Senado. Maraming salamat, Nina Ong Pauco. Abiso po sa mga pasahero ng MRT, pansamantalang binagalan po ang takbo ng mga tren dahil po ito sa aberya sa signaling sa pagitan ng southbound lane ng Santolan at Ortigas stations. Dahil po dyan, asahan na raw ang pagdami ng mga pasahero sa mga istasyon. Humingi po ng paumanhin ang pamunuan ng MRT. Mga kapatid, wala pa mang ding direktang epekto ang Super Typhoon Bavi sa ating bansa. Madalas pa rin po ang pag-ulan, lalong-lalo na sa hapon dulot po ng thunderstorm. Paano nga ba ito nabubuo? Yan at iba pang mga updates ihahatid sa atin ang ating weather Tito Alvin Pura na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin. Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po muli tayo. Unti-unti na nga lumalapit itong Super Typhoon Bavi sa ating area of responsibility. Kumikilos po yan, pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. At ito po ay napanatili ang kanyang Super Typhoon status na nasa 195 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitnang lakas ng hangin at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 240 kilometers per hour. Ito po ay nasa 2,010 kilometers east ng Central Luzon at medyo malapit na nga sa ating area of responsibility. Posible po yung makapasok sa ating farm mamayang gabi hanggang bukas ng umaga. At yan po ay tatawagin nating Bagyong Inday. Sa ngayon, hindi pa naman natin ito inaasahang mag-landfall o tumama sa lupa. Bagkus yan po ay tutungo lamang dito sa direksyon ng Taiwan at posibleng makalabas ng ating area of responsibility sa darating na Sabado. Pero yung ating mga wind field nito o yung kanyang panglabas na hangin ay posible pong sumabit dito po sa extreme northern Luzon at dito po sa northern Luzon. Pero yung pinakamalalakas na hangin niya na malapit sa gitna ay hindi naman natin inaasal mag-landfall o yung hindi natin mararamdaman yung kanyang maximum sustained winds dahil nga hindi magla-landfall yung kanyang center or gitna. Maliban dyan yung ating habagat o southwest monsoon,
Mararamdaman din po natin yan sa malaking bahagi nating bansa, mga breezy at kung minsan pabugso-bugsong hangin ng habagat. Para naman sa mga pag-ulan, ang malaking bahagi po ng ating bansa, particularly ang kanlurang bahagi nito, ay posible pong makaranas ng malawakang pag-ulan na maaaring magdulot ng mga malawakang pagbaha. Yan po ay bago pa man pumasok ang weekend, kasama po dyan ang Metro Manila. Kaya paghandaan po natin yan, mga kapatid. Pero sa ngayon, ang malaking bahagi po ng ating bansa ay makakaranas ng maaliwalas sa panahon maliban lang sa mga pulo-pulo o yung mga isolated na pagulan at thunderstorms. At yan nga, ang pag-uusapan natin sa Alamin kay Tito Alvin. Kung nagtataka kayo kung bakit minsan ang init-init ng panahon tapos biglang bubuhos ang malakas na pagulan at biglang iinit po muli, thunderstorms po yan. Yung mga thunderstorms natin itong mga nakaraang araw ay hindi pa po epekto ng habagat at hindi pa rin po konektado kay Bagyong Inday. Sa normal na araw, kapag wala po tayong malawakang weather system, nagkakaroon po tayo ng mga thunderstorms sa hapon at gabi. Bakit po sa umaga? Sa umaga po is naiinitan yung ating mga kaulapan at yung ating moisture sa hangin at sa environment natin, kaya nabubuo po yung ating mga kaulapan, tumutubo po yan. At dahil nga yung thunderstorms natin ay convective system, kailangan po niyan ang init ng araw. Kaya sa hapon at gabi po ito madalas bumubuhos dahil kapag tumutubo na po yung ating mga cumulonimbus, yung cumulus clouds natin ay nagiging cumulonimbus clouds na po yan. Sa hapon at gabi, kapag hindi niya nakaya yung moisture o yung mga pag-ulan na dala-dala nito, bigla na po yang bubuhos. At yan nga po, yung ating mga naranasan, mga pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. At sa kalaunan, nauubos din po yung mga kaulapan na yan. Kaya minsan, nakikita pa natin muli yung araw at umiinit muli yung ating panahon. Kaya yan po ang paghandaan natin sa pang-araw-araw. Ugalin po natin ang pagdadala ng payong dahil ngayong panahon ng tag-ulan, uso po yung ating mga pag-ulan at thunderstorms tuwing hapon at gabi. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong Weather Tito Alvin na laging may panahon para sa inyo. Maraming salamat, Tito Alvin. Ito po, Therapy Dogs para sa emotional healing ng tao. Isinusulong sa isang programa ng DSWD. Ang mga detalye abangan sa public service po. Naniniwala ba kayo na love is enough? Hindi! Charot! Pero para tumagal ang isang relasyon, pag-uusapan natin yan mamaya sa Maritres. At sa TikTok love song to TikTok trend. Makisayaw sa Statue Dance Challenge. Mamaya yan. Huwag po kayong aalis, mga kapatid. Magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! Ayan, di ba Maui, nasanay na tayo kapag Martes, kapag Tuesday, ano yung iisip natin? Alam na this, magpapafull tank. Yan na. Di ba usually kasi yung taas-baba nangyayari? Yes. Pagka Tuesday, kapag Martes. Kaya mga kapatid, ito yung mga balak magpagas dyan, epektibo na po ngayong araw. Ang panibagong oil price hike. Oil price hike. At buti na lang, nandyan ang ating traffic, Tito Mondi, na mamimigay ng libreng pa-full tank. Ano pa nga ba, Tito Mondi? Marami na bang motorista dyan sa Quirino Avenue? Okay, Jel, ito. Dapat dumami yan, mamimigay. Asan na, Tito Mondi? Ayun, nasa loob ng taxi. Ba. Ibang entrance. Oo, grand entrance sa tawag dyan, Mama. Ano kaya, sa pasahero o driver? Hindi ko pasahero yan. Pasahero ba? Pasahero ka. Ayan na. Bigyan mo ba ng gasolina? Ito na, Team Commute, kaway-kaway sabay. Ito nga, usapang presyo po tayo. Ang oil price natin ngayon, tataas po yung gas ng 20 centavos hanggang 25 centavos per liter. Samantalang diesel naman, 3 pesos and 20 centavos kada litro ang pagtaas. Samantalang kerosene, 1 peso and 70 centavos at 1 peso hanggang 75 centavos kada litro. At depende pa sa gas station kung pwede silang magbaba o magtaas. Pero syempre, pipiliin natin, Mami Chikimawi na, sana magbaba. At ito, dahil Tuesday, ito, libreng full tank. Pero, Kuya, ayan, practice natin itong mga barkada natin dito. Ano na practice natin sa'yo? 1, 2, 3, go! Brazilian dance. 1, 2, 3, go! 1, 2, tama ba? 3, 4, 5. Oh, di ba? Humataw. Isa-serve ko pa nga pala. Last day nyo na din katrabaho. Sumasayaw kayo. Okay, good morning. Eto, ang tanong ko sa inyo, Casey, Robbie, sumunod na ba kayo sa presyo ngayon? Okay na kayo? Nag-adjust na kayo ng price dapat? Hindi pa po. Mamaya pa? Mamaya pa. Okay, very good. Dahil dyan, eto, may maswerte tayo rito mga rider na papupultangan. Pero balikan muna natin si Kuya.
taxi driver natin. Hi, Kuya. Kuya JL, maraming salamat sa pagsakay mo sa akin, ha? Okay. Paano kung sabihin namin sa'yo na pagagasan ka namin? Eh, maraming salamat. Maraming salamat sa kasi malaking tulong niya sa akin na hirap na sa pagpapasada sa mahal na gasolina. Happy ka naman po. Sobrang happy. Ayan, o dahil dyan, pero next year pa, hindi ngayon. Ngayon. O ito, Kuya, ipapagas ka na namin, ha? Okay, ready po tayo. Okay, pila na po tayo. Salamat, thank you. Okay, may anak na ba kayo pinag-aaral? Isa lang. Isa na lang. Anong year na? Anong ano na? Third year college. Ay, malapit na. Anong course po niya? Mechanical. Mechanical. O, anong pong pangalan natin? Kusino, Batingin na. Okay, Kusino, maraming salamat. Okay, gas na po na kayo. Libreng gas tayo ngayon. At syempre, ito pa. May dalawang nakaabang dito. Mami Chikimawi, libreng full tank. Ito na. O, bati muna kayo. Swerte ka, inabutan namin kayo, ha? Anong pangalan? Ako po si Jom. Jom? Andre po. O, masaya ba kayo? May libreng full tank? Siyempre. O, yan muna ang ating update mula dito. Sayo po tayo. Balik sa inyo, may pa-full tank. 1, 2, 3, go! At least kahit nagpapasayo ka, binibigyan mo naman ng libreng gas. Yes, oo. Pa-check talk na talaga si Tito Molly eh. Pero thank you so much, Tito Molly. Hindi natin namamalaya na ang mga aso at iba pang alagang hayop may kakayahang pagandahin ang ating mood. Kaya naman mga aso o therapy dogs ang katuwang ng DSWD sa isa nitong programa para sa mga may pinagdaraanang trauma. Tinatawag silang Dr. Dogs. Para sa detalye, may public service po. Marami sa ating mga kapatid ang nangangailangan ng psychosocial support pero hindi lahat kayang gumastos para rito. Kaya naman may programa ang DSWD para suportahan ang mga miyembro ng vulnerable sectors. Ito ang Angel Pets o Alaga Program. Angel Pets is animal assisted therapeutic intervention for our target clientele group. When say animal assisted, meron tayong mga dogs, for now mga dogs na Dr. Dogs, na tumutulong para magbigay ng, if not totally heal them, para maibsan yung kanilang nararamdamang sakit, lungkot, at sabihin natin pati yung pangungulila sa kanilang buhay. Ginagamit ang therapy dogs para magbigay ng comfort at emotional support sa mga benepisyaryo ng DSWD centers. Maaaring makinabang ang lahat ng mga nakararanas ng depression, anxiety, trauma at iba't ibang anyo ng abuso. Dinadala ang trained therapy dogs sa DSWD facilities para makipag-bonding sa beneficiaries sa isang ligtas at guided environment. Para tiyak na ligtas, idinaraan ang therapy dog sa masusing assessment. Dapat sila ay 2 taong gulang pataas, vaccinated at healthy, pumasa sa temperament test at sumailalim sa pagsusuri ng partner animal welfare group. There is this healing power within the cuteness of these dogs na tumulong at nakakatulong talaga sa ating target clients. Gumugulong na ang pilot implementation ng program sa NCR at unti-unting pinalalawak sa Visayas at Mindanao. Para sa interesado sa programa, maaring makipag-ugnayan sa DSWD Social Technology Bureau at partner organizations. Ganda, no? Ganda yan, Mama. Very Oo. therapeutic. Sobrang mahalaga yan. Tsaka parang nandyan for the asking. Kumbaga, halimbawa, pagka may nangyaring sakuna, magdala kayo nito mga ibang therapy dogs. Parang sa mga bata, kahit pansamantala makakalimutan nila yung takot nila. yung mga tsaka trauma. Inaalala nila. Ang Maganda ganda, yan. Mama. Oo. At nabayanan natin pa yung paglago pa nitong programa na to. Sana, Maraming sana. salamat. Yan. Ito naman sa TikTok, mag-warm up na at makisayaw sa amin sa dance trend na statue. Abangan yan mamaya. At sa Maritres, sapat nga ba ang pagmamahal para sa isang forever? Huwag po kayo alis, magbabalik pa inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid! Aba, ayan na. Parang papasko na tayo. Okay, where are we going
True Grabe, that. ang romantic. Ang romantic naman dito. Ano ba kayo? Sunrise girl or Yes. sunset girl? Ano ka ba? Doon ako sa sunrise. Sunrise. Sunrise, ikaw. Torn ako eh. Minsan sunset, minsan sunrise. Kasi depende. it reminds me kasi kapag sunset na there's tomorrow. Tapos sunrise, of course, another day. So, depende siguro sa... Ako kasi sunny side. Pagkain. Ang ganda, ma. Tingnan mo. Parang may magsing irog dyan. Morantic. Parang nakasagabal yata tayo dito. Oo nga, ma. Dito na muna tayo sa ating morning kwentuhan na hindi pang marites, pero kwentuhan na ang Marites! Higit pa sa I love you, is love enough? Naitanong ko ito kasi nag-celebrate ng golden wedding anniversary ang grandparents ko. Bongga yung handaan, pero mas bongga yung realizations ko habang pinapanood ko silang sweet-sweetan sa stage. Tinanong sila ng MC kung ano ang sekreto. Expected ko na ang gasgas na sagot na mahalin ang isa't isa. Ang sagot ng lolo ko, ang sekreto, marunong kaming magtiis, magpatawad at higit sa lahat, marunong kaming pumikit at umiwas sa away kapag pareho kaming mainit ang ulo. Sa generation namin ngayon, na konting kibot, red flag at break agad. Parang ang daling sumuko. Pero sa kanila, napagdaanan na nila ang lahat pero magkasama pa rin sila. Para sa inyo, ano ang totoong sikreto ng mga relasyong umaabot ng dekada? Sapat ba talaga ang love o may iba pang secret ingredient na hindi lang basta feelings? Wannabe, why? Wannabe. Palagay ko Magandang magandang tanong yan. tanong na yan. Kasi sa panahon ngayon, parang lahat instant, pati hiwalayan naging instant na, di ba? Pero palagi ko tatanungin ko, ang kakatapos ng mag-anniversary, 33 years. 33 years of being married. Di ba yung lolo't lola niya, 50 years na, di Yes, ba? Mama. So iniisip ko, ang haba na nun, ano? Pero ang haba din nung 33. Pero yung, di ba, yung parang napag-isipan ko nga rin nung nag-celebrate kami. Sabi ko nga, di ba, every day I choose you. Yung parang everyday, didesisyonan mo talaga. Kaya yung love, yung sagot ko siguro dun sa tanong niya, yung pakiramdam na love, parang hindi sapat. Hindi talaga sapat yung kinikilig ka lang, yung parang meron kang inspiration, yung lahat ng mga emosyon na related sa love. Ang sa akin, it's yung action na related sa love. Yun yung mas importante. Kasi yun, iba-iba ibig sabihin nun sa iba-ibang tao. Depende ko ano yung pangangailangan ng isang tao. So, yung love in the different forms will be enough. Pero you have to understand na hindi lang yun yung feeling na love. Ikaw, Mama Ann. Ako naman, love maybe for others is not enough, but love can be your anchor. Ang ganda Diba? na. Kumbaga parang yun yung... Parang news anchor. Oo, parang gano'n. Yun, parang Yun yung ganon. pang-foundation mo, pang-kapit mo. Yeah. Because hindi mo Foundation, parang naman makeup, gustong okay. maging with somebody kung hindi mo naman talaga siya love, diba? So, yun yung anchor mo, but you have to work on it. Tulad ng sinabi ko sa'yo before, diba? Na yung pagkakaroon naman ng relasyon na mahaba, hindi naman yan talagang perfect. But it's kumbaga, it's a work. Kumbaga, parang kailangan mong pagtrabahuhan. So, action din eh, no? Action din siya. Oo. Kailangan mong pagtrabahuhan. Hindi lang siya basta na kayo ay maswerte na nagkasama kayo. Pero kailangan niyo talagang, kumbaga, pag-aralan yung isa't isa. Diba? And there are times ngayon, nagkaroon na ng, kumbaga, concession sa amin dalawa ni Diego na inamin na niya na my missus is always right. So, Ay, I'm salamat. always right. Ay, salamat, Diego. Natuto ka rin. Yun. Katagal-tagal. So, may ganun ang kasunduan, diba? So, yun lang naman. Ay, Pero share love ko is na an lang anchor. yung card na binigay sa akin ni Papa B kasi nung June 14, nag-23 kami, Mama. 23rd anniversary Wow! Itagal na rin nun. namin. Congratulations! Opo. So ngayon, konti na lang silver na kami. Oo. Silver wedding na kami. Ang nakalagay doon, Mama, ay 23. When 23, this is proof that love is less about luck but more about showing up. So gusto lagi ko yung rin sinasabi na yan. parang
hindi to swerte na nandito tayo. Hindi to tungkol Totoo sa, yan. ano ba yan, minalas kayo, hindi kayo nagkatuluyan or hindi kayo nagtagal. Hindi dahil sa swerte, pero kundi dahil he's always showing up and I always have to show up. Even on the toughest times. Yes. Yeah. Kasi hindi everyday yan na mahal yung isa't isa. There are times na iinis kayo talaga sa isa't isa. But always go back to yung love, yung anchor niya. Anchor. Tama. Ang ganda. Ang ganda na para bang February ngayon. Kala mo mga Red expert pa eh, no? ako. Red and pink ba ito? Okay. Ay, naku, ang ganda ng usapan natin, Mama. Na-enjoy ko yan. Alis na kami. Gusto pa na Tungay daw namin eh. Ano na tayo? Oo. Maraming salamat sa ating letter sender. Ito naman po sa TikTok. Chill lang, relax lang, sayawan tayo, pero chill na sayawan sa TikTok trend na statue kasama ang Danzem PH. Ano ba yun? Bakit malungkot? Ganun pa rin. Huwag kayong aalis. Tuloy-tuloy lamang pa. Ani, happy morning sa pagbabalik ng Good Morning, Kapatid! Bakit malungkot? Yes! Diba, suwabe-suwabe. Ang sarap. Nako, hindi na lang basta love song ang statue. Dance trend na rin siya. Di ba, bagay dun sa pinag-usapan lang namin kanina. Love na naman ang team natin. Kala mo, February. Eto nga, naki-statue dance na rin ako kasama ang ating dance team for today, Dance of PH. I love it. Good morning, mga kapatid! Good morning sa inyo. Pwede pumate. Good morning, kapatid! Good morning, kapatid! Yan naman. Mula sila sa Taguig, no? Taguig kayo, no? Yes po. Oo, your name is New Chill po. Chill. Yan. Tuturuan tayo. Gustong-gusto ko to kasi sobrang suabe, sobrang chill. Yes. Parang tamang-tama sa mga panahon ngayon. Ang daming kaguluhan. Dito tayo sa, ang sarap lang sayawin. Vibes ba? Oo, di ba? New Chill. So, ituro natin sa kanila yung ating mga steps. Okay? Starting dun sa, yung ganito. Parang kinocross mo lang yung ano, di ba? Yung kamay mo dito. Okay. Na may kasamang Feet. parang bumubuka Yes. ka. Okay? Yeah. So, pag ipagsabay, it's like Cross. this. Open. Cross. Open. Very Okay. good, mga mami. Next step. Is eto. wave. Wave. And na may wave. kasamang pas de bourrée. Yes. Back, side, side. Back, side, side. Isamang wave. And wave. And wave. Sama nyo yung ulo nyo. Sari-sarili yung mga diskarte yan. Sari-sariling style. Third step. Eto, nakikita nyo na ito Single, lagi. single, double. Single, single, double na may kasamang hip. Double. Pwedeng maliit. Single. Double. Pwedeng malaki. Bahala kayo mga mami. Pwede niyong paglaruan kahit dahil yun lang ang ating tatlong step. Tapos yung last pa, gagawa tayo ng big wave and small wave. And big wave and small wave. Yay! Kaya nyo na yan, mami. Alright, we'll take it from the top. Sayaw, sumama kayo sa aming pagsayaw ng statue. Let's go, DJ Monty! Myself,
Follow our FB page, Dance MPH, yun lang po. And please support po yung mga parating po namin mga big compete na international. Uy, good luck sa inyo! Dance, maraming salamat. Hello, good morning sa mga taga-Taguig! Yay! Thank you po. That is it para sa ating Extra Inspired Tuesday. Tuloy-tuloy lamang po sa pag-spread ng good vibes, kapatid. At para sa kids, more fun pa tayo dahil susunod na po ang Chibi Maruko Chat at Blockbuster sa umaga. At tumutok pa rin sa mga weather updates. Kita-kits tayo bukas. Ingat po lagi kapatid, yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga, ang Good Morning